Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 228 hanggang 235. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Francis versus Sichuan. Ang lahat ng mga manunood ay agad na napalingon sa lugar 3. Isa sa mga pinakakapansin-pansing henyo, si Sichuan, ay marangal na lumakad papunta sa entablado ng itim na buhangin. Kapag ang isa sa 4 na bituin ay pumasok sa entablado, nakakuha ito ng atensyon. May mga hiyawan at hiyawan pa ng mga dalaga. Sa 4 na bituin, si Vanjie ay isang babae at malungkot, si Clint ay masyadong malamig at misteryoso at si Orland ay mayabang at walang galang. Si Sichuan lang ang kalmado at madaling kausap. Nagkaroon siya ng mahusay na relasyon sa lahat at siya ang perpektong kapareha para sa bawat babae. Siyempre, ang dahilan kung bakit nabigyan ng malaking atensyon ang laban na ito ay hindi lang dahil kay Sichuan, dahil din ito sa kanyang kalaban. Francis. Isang kakaiba, makapangyarihan at malupit na maitim na kabayo. Masasabing siya ang pinakamaitim na kabayo dito. Muntik na niyang masiraan ng anyo si Liza noon at naging dahilan ito ng pagkagalit ng maraming lalaki. Siyempre, dahil sa lakas ni Francis, karamihan ay natatakot o nag-iingat sa kanya. Ang mga labanan sa pagitan niya at ni Liza at Torren ay nagpatunay sa kalupitan at kapangyarihan ni Francis. Kung ganoon lang, hindi lahat ay kumbinsido sa kanyang kakayahan. Ngunit si Francis ay nakaharap kay Clint sa isang segundo at ito ay nagpapataas ng kanyang pagiging misteryoso. Siya ay isang misteryosong kabataan na maging si Clint ay interesado rin. Sa ilalim ng hiyawan ng mga tao, isang may isang mata na asul na buhok ang lumakad papunta sa entablado. Isa sa 4 na bituin kumpara sa pinakamadilim na kabayo. Ito ay isang labanan na dapat panoorin. Kasabay nito, ang labanang ito ay maiuugnay din sa tunay na halaga ni Francis. Sa sandaling ito, ang mga pamilyar kay Francis ay matamang nakatingin sa Oriana. Marcen, Balmond, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Liu Yao. Lahat ng kumakatawan sa mga disipulo ng Broken Moon Clan ay napatingin sa Area 3. Francis, ang iyong layunin at halaga pati na rin ang pag-asa ng Broken Moon Clan ay nakasalalay sa isang labanan na ito. Huminga muna ng malalim si Elder at halos pigilin niya ang kanyang hininga. Ito ang pinakatalentadong disipulo sa kanyang buhay at nakatayo siya sa bingit ng pagsulat ng kasaysayan. Tagumpay at pagkatalo ay nasa linya. Francis, malupit ka at ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kung hindi ka makakaranas ng anumang pagkatalo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang masasaktan? Lumitaw ang katwiran sa kalmadong mukha ni Sichuan. Sa sandaling sinabi niya, ang mga tunog ng kasunduan ay nagmula sa lugar 3. Tama. Isa siyang malupit na isang mata na bastard. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Kung kaya niyang maging malupit sa isang dilag na tulad ni Liza, tiyak na mas lalo niyang masasaktan ang iba. Dapat tinuruan siya ng leksyon dito. Sumang-ayon ang grupo ng mga kabataan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tiyak na tatahimik sila, ngunit isa sa mga bituin ang lumabas. Sa punto ng oras, maaari nilang sabihin ang anumang nais nilang sabihin. Sa sandaling ito, si Francis ay naging isang demonyo, habang si Sichuan ay naging isang matuwid na bayani. Nang makitang si Francis ay isinumpa ng karamihan, ang mga ekspresyon ng mga disipulo ng Broken Moon Clan ay bahagyang naging pangit. Hindi nakaimik si Francis. Hindi ba't isang kagandahan lang ang kanyang nasaktan? Ang Sichuan na ito ay talagang magulo. Sa ilang salita lamang, inilagay niya ang kanyang sarili sa landas ng katwiran. Sa makatuwid, kung tinuruan nga ni Sichuan si Francis ng isang malupit na aral, walang sino man ang maiinis. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga aksyon ay papurihan. Francis, kung handa kang humingi ng tawad kay Liza at magsimula ng panibago, ang labanang ito ay magiging isang normal na laban lang at handa akong maging kaibigan mo. Napangiti ng mahina si Sichuan at tapat na sinabi. Halos lumampas ang mata ni Francis. Ang Sichuan na ito ay katawa-tawa. Ano, akala ba niya siya ay righteousness reincarnate? Agad na tumahimik ang karamihan.
Makukumbansi kaya ni Zichuan ang misteryoso at makapangyarihang kabataang ito? Mareresolba ba ang lahat ng paghihiganti sa pagitan nila at magiging matuwid si Francis mula sa masama? Hindi lang naghihintay ng tugon si Zichuan, lahat ay naghihintay. Ayon sa lowika, ang isang malamig at malupit na kabataan tulad ni Francis ay tiyak na hindi sasang-ayon at aatake kaagad. Naghanda pa si Zichuan. Handa akong matutunan ang iyong mga turo. Ngunit iyon ay kung may kapangyarihan kang gawin akong matuwid mula sa aking landas ng kasamaan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis. Handa bang matutunan ang iyong mga turo? Ang unang kalahati ng pangungusap ay naging dahilan upang huminto ang karamihan, ngunit ang ikalawang kalahati ay agad na nag-alab ng galit sa puso ng lahat. Pinahiya sila ng lalaking ito. Sa harap ng lahat, si Francis ay pinaglaruan, si Zichuan. Agad, lumungkot ang ekspresyon ni Zichuan, tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng parusa. Jang! Isang kumikislap na gintong lumilipad na espada ang lumipad mula sa likod ni Zichuan at diretso itong tumusok kay Francis. Ang bilis at lakas ng pagsabog mula sa lumilipad na espada na iyon ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas, na parang sinasagisag nito ang galit sa puso ni Zichuan. Si Francis ay hindi nang ahas na magambala. Ang isang espada lang ni Zichuan ay hindi nagawang harangin ng mga normal na magsasaka sa 7th sky. Higit pa rito, si Francis ay nasa 5th sky lamang. Shoo! Ang gintong espada ay naglaslas sa figure ni Francis at nag-iwan ito ng malalim na sugat sa lupa. Sa parehong sandali. Shio! Sa gitna ng tunog ng kulog, isang figure ang lumitaw sa kabilang panig. Ano ang kasanayan sa paggalaw na ito na nakaiwas pa sa pag-atake ni Zichuan? Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Unang galaw pa lang ay nakapukaw na ng puso ng marami. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon, walang kalaban na nakaiwas sa lumilipad na espada ni Zichuan ng napakadali dahil nakakatakot ang bilis ng espada. Kahit na ang isang tao sa 7th sky ay mahihirapang iwasan ito. Ngunit napakadali ni Francis. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zichuan. Sa halip, sumilay ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Shua! Ang gintong lumilipad na espada ay tila may mga mata. Matapos mawala sa unang pagkakataon, ipinagpatuloy nito ang paghabol kay Francis. Ang Yin Shadow Cloak ay pumapalpak sa likod ni Francis at sa mga kumikislap na arko ng kidlat, ang kanyang paggalaw ay naging mas mabilis. Ang bilis niyang naabot sa oras na ito ay daig pa ang lumilipad na espada. Target, Zichuan. Sa sizzles ng kidlat at tunog ng kulog, nakarating na siya sa harap ni Zichuan. Ayon sa pagsusuri ni Francis, ang kahinaan ni Zichuan ay dapat na malapit na labanan kung ang kanyang kakayahan ay kumokontrol sa mga lumilipad na espada. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zichuan, ito ang unang pagkakataon sa Alliance Banquet na may dumating sa kanyang harapan. Pang! Sa gitna ng kombinasyon ng kidlat at kulog, lumitaw ang mga arko ng kidlat sa harap ni Zichuan. Ang huli ay hindi nagpanik at isang berdeng talon ang lumipad mula sa kanyang likuran, na lumikha ng isang pader na bumangga ng husto sa pag-atake ni Francis. Gamit ang isang bang, ang palad ni Francis ay naharang ng lumilipad na espada at ang kanyang figure ay napaatras. Ang tatlong espada sa likod ni Zichuan ay maaaring gamitin para sa opensa at depensa, ngunit sa kabutihang palad, ang kidlat ni Francis ay bahagyang nagpamanhid kay Zichuan. Gayunpaman, sinundan pa rin ng gintong espada si Francis. Inatake ng berde at gintong sword pincer si Francis. Kung ito ay sinuman bukod sa apat na bituin, sila ay nasa isang desperado at mapanganib na sitwasyon. Hiu! Naglakbay si Francis na parang kidlat at sa halip na umatras, nagpatuloy siya sa pasulong. Sa kanyang palad, lumitaw ang mga condensed arcs ng kidlat. Sa sandaling ito, ang kanyang lightning wind palm ay itinulak sa ika-6 na antas, na 2 beses na mas malakas kaysa sa orihinal na ika-6 na antas. Nakaharap sa isang kababalaghan na nakatayo sa tuktok ng 13 bansa, hindi napigilan ni Francis ang kanyang lakas. Kaya ginamit niya ang kanyang lightning inheritance, para mapahusay ang kanyang opensa, galaw at true force. Ding Pang! Patuloy na ginamit ni Francis ang lightning wind palm laban kay Zichuan at sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng huli nang maramdaman niya ang isang pamamanhid na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan.
Pagkatapos na atakehin ni Francis ng napakabangis, ipinatawag niya ang ikatlong asul na espada mula sa kanyang likod gamit ang isang jang, at lumikha ng isang malakas na pag-atake. Ang berde at asul na mga espada ay ginamit para sa pagtatanggol at sa makatuwid. Ang tanging maaaring magdulot ng problema kay Francis ay ang gintong espada. Ang dalawang defensive sword ay hamarang para kay Zishuan at sila ay bumuo ng isang hindi malalampasan na depensa. Ito ay lalo na para sa asul na espada, na naglalaman ng mga elemento ng tubig na napakaangkop para sa pagtatanggol. Huminga ng malalim si Zishuan na may tame time na ekspresyon sa wakas ay lumipas na ang panganib. Hindi niya akalain na ang kalaban niya ang mananaig noon. Ang mga manunood ay natulala at hindi makapaniwala. Ang bilis ng pagsabog at opensa na ipinakita ni Francis ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas sa lahat ng kanyang kakayahan na naglalaman ng kapangyarihan ng kidlat. Kailan nagkaroon si Francis ng ganoon kalakas na lakas sa pakikipaglaban? Napakadalisay ng kidlat. Ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan ay nagulat at ang ekspresyon ng Emerson Master ay madilim. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Francis ngayon ay hindi mailarawan sa kamalayan o karanasan sa labanan. Ang gayong dalisay at malalim na kidlat ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng lightning wind palm. Mapangwasak na kapangyarihan at nakakatakot na bilis. Ito ay dahil dito kaya si Francis ay maaaring maneg laban sa isa sa apat na bituin, si Zishuan kahit na ito ay sandali lamang. Yung Francis. Paano ito posible? Orland, Balmond, Quan Chen at kasamahan. Natigilan silang lahat. Ang ekspresyon ni Liza ay maputlang puti at ang kanyang puso ay nanginginig habang sinulyapan ang figure na natatakpan ng kidlat. Three-sword formation. Ang mga mata ni Zishuan ay kumislap at ang tatlong lumilipad na espada ay bumuo ng isang tuwid na linya sa kanyang harapan. Pinutol nila ang mga pag-atake ni Francis. Kahit gaano pa kapanira ang opensa ni Francis, lahat sila ay may kapansanan ng lumapit ito sa tatlong espada. Bilang isa sa apat na bituin, ang mga nakatagong card ni Zishuan ay halatang hindi ganoon kadali. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi kasama ang kanyang bloodline power, ngunit hindi man lang niya mahawakan ang kanyang kalaban. Higit pa rito, pagkatapos na mabuo ang three-sword formation ni Zishuan, may mga senyales na ito ay kontra-atake. Kapag nagsimula na itong ganap na maging opens iba, ang kapangyarihan ng three-sword formation ay magwasak sa mga cultivator ng 7th Sky at kahit na ang isang taong kasing lakas ni Francis ay hindi makakaharap dito ng direkta. Hiu! Si Francis ay naging isang arko ng kidlat habang ang Yin Shadow Cloak ay pumutok dahilan upang siya ay tumalon sa hangin. Kasabay nito, isang busog na may tatlong palaso ang lumitaw sa kanyang kamay. 229. Ang busog ay may asul na ice lotus na simbolo sa gitna nito. Maraming tao ang natigilan nang ilabas ni Francis ang luohaw-bao. Napakabihirang makakita ng mga magsasaka na gumamit ng busog sa kontinenteng ito. Bao! Malamig na tumawa si Zishuan sa kanyang puso. Ang kanyang lumilipad na espada ay maaaring umatake ng malayuan at makadepensa rin at ang three-sword formation ay mabigat din. Noon, si Orland ay natalo ng three-sword formation na ito at hanggang ngayon, ang una ay hindi nakahanap ng solusyon laban dito. Gayunpaman, sa sandaling ito ay busog na si Francis. Nananaginip siya kung naisip niyang matatalo ng pana ang kanyang three-sword formation. Jang! Ang gintong espada na nasa three-sword formation ay naglaslas sa hangin kay Francis. Ang kalamangan ni Zishuan ay ang mga espada ay perpekto para sa parehong long distance at close distance na labanan dahil ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang maliksi. Hehe, sa lahat ng armas, ang mga busog ang may pinakamahabang hanay. Bahagyang tumawa si Francis at sa isang flap ng kanyang Yin Shadow Cloak at Clap of Thunder, humiwalay siya kay Zishuan. Sa mga tuntunin ng bilis ng paggalaw, si Zishuan ay hindi mas mabagal kaysa kay Francis dahil ang kanyang cultivation ay nasa 7th Sky, ibig sabihin, wala siyang anumang halatang kahinaan. Ngunit, kung nais ni Zishuan na kontrolin ang lumilipad na espada at pag-atake ng sabay, ang kanyang bilis ay bababa ng husto.
Bagamat mayroon siyang tatlong espada na gawa sa mga kakaibang materyales na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga ito ayon sa gusto niya ng sabay, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang mga ito. Ang distansya sa pagitan nina Francis at Zishuan ay lalong lumaki. Ang lugar ng entablado ay sapat na malaki para kay Francis na kumilos. Hindi alam ni Zishuan na ang isang puntong ito ay binaligtad ang labanan sa ulo nito. Ang tatlong lumilipad na espada ni Zishuan ay lahat ay malapit sa high-grade mortal weapons at pagkatapos na espesyal na huwad, sila ay naging isang pamilya na madaling kontrolin ng una. Kapag ito ay nabuo ang three-sword formation, ang kapangyarihan ay tumataas ng malaki. Napagtanto ni Francis na ang kalamangan ni Zishuan ay nagmula sa kanyang tatlong espada. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng three-sword formation at kahit si Orland ay matatalo kung haharapin niya sila ng direkta. Hindi ito nagawang harangan ni Francis, kahit nagamit ang kanyang lightning wind palm maliban kung umabot ito sa ikapitong antas. Sa apat na bituin, malamang si Vanji lang ang nakalusot sa three-sword formation ni Zishuan. Beng so. Binawi ni Francis ang Luo Haobao at nagpadala siya ng mga sumisipol na arrow halos sa bilis ng tunog kay Zishuan. Isang nakakatakot na lamig sa gitna ng pagkaluskos ng kidlat ang sumalubong sa mga lumilipad na espada ni Zishuan. Isang palaso, dalawang palaso, tatlong palaso. Ang katawan ni Zishuan ay titigas sa bawat palitan at ang pagguho ng kidlat at yelo ay hindi siya makapagsalita. Matapos ang lightning inheritance ay sumanib sa Luo Haobao, ang kapangyarihan nito ay umabot sa isa pang antas. Higit pa rito, taglay pa rin ni Francis ang kanyang archery God's left eye technique na naging dahilan ng pagiging misteryoso ng kanyang mga galaw. Ang mga araw na ipinutok ni Francis ay kadalasang lumiliko sa himpapawid at nanlilinlang pa sa mata, na napupunta sa mga blind spot na sulok at mga bahid. Kiyo. Ang mas nakakatakot ay na pagkatapos na mabaril ang mga araw, agad silang babalik sa Luo Haobao dahil para silang mag-ina. Ang mga arko ng kidlat at lamig ay humampas ng sunod-sunod na alon papunta kay Zishuan. Nagsisimula ng magsisi ang huli na minamaliit si Francis sa simula. Sa sandaling ito, ang buong sitwasyon ay kontrolado ni Francis. Hindi na kailangang makipag-away ni Francis kay Zishuan at dahan-dahan niyang giniling ang huli. Walang pag-aalinlangan, ang saklaw ng mga pag-atake ng Luo Haobao ay higit pa sa lumilipad na mga espada ni Zishuan. Halos hindi mapamahalaan para sa mga nasa Ascended Realm na kontrolin ang mga lumilipad na espada at dahil lamang sa kakaiba ang material ng mga lumilipad na espada kaya nakontrol sila ni Zishuan. Sa mga tuntunin ng saklaw, ang Luo Haobao ni Francis ay maaaring umabot ng ilang milya at ang mga araw ay maaaring umabot sa bilis ng tunog. Sa kabilang banda, ang lumilipad na mga espada ni Zishuan ay limitado sa 20 yarda o higit pa. Kung lalampas sila sa saklaw na ito, bababa ang kapangyarihan ng formation. 50 yarda ang kanyang limitasyon. Sa makatuwid, maaari lamang ipagtanggol ni Shi Zishuan. Ngunit ang lamig at kidlat ng Luo Haobao ay magpapababa sa kanyang bilis ng kalahati. Kinailangan ni Zishuan na gamitin ang kanyang true force bawat segundo upang labanan ang pagguho ng lamig at kidlat. Beng so. Ang pagkakasala mula sa Luo Haobao ay naging mas mabangis. Ang bawat Luo Hao arrow ay maaaring hamarang sa isang lumilipad na espada at mabilis na bumalik sa busog upang ibalik ang enerhiya nito. Ang lakas at bilis ng bawat araw ay maaabot ang rurok nito. Ang tatlong lumilipad na espada ni Zishuan ay nakapalibot sa kanyang katawan at hinaranggan nila ang nakamamatay na kasanayan sa archery ni Francis gamit ang mga tunog ng ding-ding-ding. Ngunit sa ganitong paraan, ang enerhiya na kanyang ginugol ay napakahusay dahil kailangan niyang kontrolin ang three-sword formation at labanan ang pagguho ng kidlat at lamig sa parehong oras. Sa ilalim ng patuloy na pagguho ng kidlat at yelo, masusugatan ang kanyang katawan at maaaring maiwan siya ng hidden injuries. Si Zishuan ay umiiyak ng mapait sa kanyang puso, ngunit walang paraan para umatras mula sa sitwasyong ito. Ang three-sword formation ay isa sa kanyang mga galaw na nangangailangan ng kanyang buong kapangyarihan. Kapag tinalikuran na niya ang sword formation, hindi na niya mapipigilan ang mga kasanayan sa archery ni Francis. Nalaglag ang panga ng mga manunood sa lupa at nanlalaki ang mga mata. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagulo at pangit na kasanayan sa archery.
Sa pamamagitan ng paggamit ng distance advantage ng Luo Haobao, ginamit ni Francis ang kanyang taktika sa paggiling ng husto. Ang tatlong lumilipad na espada ni Zishuan ay napilitang ipagtanggol at kahit na gusto niyang umatake, hindi niya magawa dahil napakalayo ng distansya. Paninindigan ng manunood, True Mystic Clan. Oo. Ang True Mystic Clan Master ay bumantong hininga, si Zishuan ay masyadong mapagmataas at nagresulta ito sa kanya sa pagpilit sa sitwasyong ito. Ang mga elemento sa mga kasanayan sa pag-archery ng brat na iyon ay labis na nakakagulo, na ginagawang hindi makagalaw ang kanyang kalaban at kapag ang distansya ay naunat, ang bentahe ng lumilipad na mga espada ay mawawala. Mapait ding napabuntong hininga ang True Mystic Clan Master. Kung tungkol sa pakikipaglaban, si Zishuan ang pinakamagaling bukod kay Vanji, ngunit naharang siya ng walang hiyang taktika sa pakikipaglaban ni Francis. Hindi pa tiyak ang tagumpay. Kung tutuusin, nasa 7th sky ang cultivation ni Zishuan at mayroon siyang puro at malaking supply ng True Force. Kung mahusay siyang magdedepensa, baka mapagod muna ang brat na iyon. Iminungkahi ng isang elder. Area 3. Ang labanan sa pagitan ni Francis at Zishuan ay umabot sa isang mainit na yugto. Si Zishuan ay pinigilan at napilitan siyang ipagtanggol. Ngunit ang bentahe ng kanyang mga lumilipad na espada na may kakayahang pumunta sa opensa at depensa ay ipinakita dito. Hanggat magtagal pa ako, mapapagod ang batang yun. Sabi ni Zishuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang katangian ng yelo ay nagmula sa Luo Haobao mismo at ang epekto ng kidlat ay nagmula sa lightning inheritance, kaya hindi maganda ang paggamit ni Francis ng enerhiya. Pangunahin itong nagmula sa Luo Haobao. Ngunit sa kabilang banda, kailangan ni Zishuan ng maraming enerhiya para mabuo ang three-sword formation. Kung magpapatuloy ito, mayroon akong hindi bababa sa 70% na pagkakataong manalo, ngunit naging matalas ang mga mata ni Francis habang palihim niyang pinagsama ang bahagi ng kanyang bloodline power sa Luo Haobao. Beng! So. Ang streak ng liwanag mula sa arrow ay lumampas sa bilis ng tunog at sila ay umabot sa isang bagong antas. Ding pong. Kumikislap kung saan-saan habang nagsasalpukan ang dalawa at lumipad ang kidlat at yelo sa bawat direksyon, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Zishuan at mabilis siyang umatras. Ngunit bago pa siya makahinga, nabasag ng ikatlong Luo Hao arrow ang sound barrier at nagpadala ito ng alon ng mental energy. Boom! Narinig lamang ni Zishuan ang isang tunog ng pagsabog at isang mapanirang kidlat na pumasok sa kanyang isipan. Hindi maganda, ang pag-atake na iyon ay naglalaman ng mental energy. Nanginig ang puso ni Zishuan nang mabilis siyang nakabawi na may maputlang mukha. Huli na. Ang ikatlong Luo Hao arrow ay bumaril sa isang bitek sa three-sword formation at nagdulot ito ng mga sparks na lumipad habang tumama ito sa sword net at pagkatapos ay tumago sa balikat ni Zishuan. Boom! Si Zishuan ay napaatras ng ilang yarda ng palaso at kinulayan niya ng dugo ang palaso. Kasabay nito, isang malakas na kidlat at lamig ang bumagsak sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay nanigas. Natalo ka! Hinawakan ni Francis ang Luo Haobao at bumagsak siya sa lupa habang bumabalik ang kanyang tatlong arrow. Sa ngayon, labis na naapektuhan si Zishuan ng kidlat at lamig. Kung magpapatuloy si Francis, hindi makakalaban ang una. Si Francis ang nanalo. Ang True Spirit Realm Judge sa Area 3 ay nagbigay kay Francis ng kakaibang tingin. Hua! Ang buong pulutong ay napailing nang ang kanilang mga mata ay dumapo lahat kay Francis na may pagkabigla at pag-uusisa. Sa kinatatayuan ng bansa ng Iron Dragon. Nagpalit muna siya ng taktika, tapos pinigilan niya ang kalaban bago manalo gamit ang mga flaws ng kalaban. Hindi simple ang batang iyon. Bulalas ng isa sa kanila. Ang iba ay tumanggo ng mahina habang nagulat sila sa paraan kung paano nanalo si Francis. Ang tunay na sandali ng pagpapasya ay ang pagsabog ng kapangyarihan ng bloodline. At hindi ito basta-bastang normal na kapangyarihan ng bloodline. Isang malamig at malinaw na boses ang nanggaling sa misteryosong tao. Nagulat ang lahat mula sa Iron Dragon Country, ngunit halatang walang pagdududa sa kanyang mga sinabi. Ang panig ng Broken Moon Clan. Nanalo siya. Nanalo si Francis. Hindi napigilan ni unang elder ang pananibik sa kanyang puso. Tumawa din ang Broken Moon Clan Master.
Tanging ang Emerson Master lang ang may hindi natural na ngiti. Area 3. Inalis ni Francis ang luho-hawbaw at dahan-dahan siyang lumabas ng stage. Sa sandaling ito, ang bawat kilos niya ay nakakuha ng atensyon ng karamihan. Isang bagong bituin ng 13 angkan ang ipinanganak. Saan man pumunta ang kanyang mga mata, ang mga disipulo sa Area 3 ay hindi mapakali. Ito ay lalo na para kay Liza, na ang mukha ay naging berde at pula dahil natatakot siyang tumingin kay Francis. Nang matalo ni Francis si Zishuan, nagbago ang ekspresyon ng Orland. Ito. Paano ito posible? Si Orland ay may makulay na ekspresyon at ang kanyang boses ay hindi natural, na parang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Iniisip niya kung gaano siya kawalang halaga para masulyapan si Francis pabalik sa Three-Clan Party. Kailangang malaman ng isa na natalo ni Francis si Zishuan na mas mataas pa sa kanyang ranggo. Sa pamamagitan ng pagkatalo kay Zishuan, nangangahulugan ito na si Francis ay naging isang bagong bituin at mayroon siyang hindi bababa sa parehong kapangyarihan bilang Orland. Walang kakaiba sa kanya. Ngumiti si Angelica at matamis na sinabi na parang hindi siya nagulat sa resultang ito. Nagpatuloy ang talakayan sa gitna ng karamihan. Walang sino man ang mag-iisip na ang pinakamadilim na kabayo ay napakalangit at lumakad sa isang landas ng mga himala upang maging kapantay ng 4 na bituin. Ngunit mayroon ding 2 tao na napakatahimik, sina Vanji at Clint. Bagamat maaaring malakas si Zishuan, hindi niya kayang labanan kahit ang isang espada ni Vanji o ang isang sulyap ni Clint. Francis, natalo ako sa pagkakataong ito dahil sa kayabangan. Kapag nag-away tayo mamaya, wala akong pipigilan. Pinigilan ni Zishuan ang kirot ng kanyang mga sugat at sinabing hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Francis. Pagkatapos ay nagpatuloy si Francis sa pag-claim muna sa Area 3 ng walang anumang pagkatalo. 230. Pagkatapos ng ilang round ng higit pang labanan, natapos ang mga laban sa Area 3. Ang mga ranggo sa Area 3 ay: Una, Francis. Pangalawa, Zishuan. Pangatlo, Liza. Si Francis ang pinakamadilim na kabayo na lumakad sa landas ng mga himala at naging bituin. Kasabay nito, ang mga preliminaries ng iba pang mga lugar ay natapos na o malapit ng magwakas. Ayon sa mga alituntunin ng Alliance Banquet, bawat area ay pipili ng 3 henyo para makapasok sa finals. Ang finals ay mauukit sa kasaysayan at ito ang magpapasya sa kanilang kapalaran. Ang mga nakarating sa top 10 ay makakatanggap ng maraming reward at ang top 3 ay may pagkakataong makapasok sa Origin Core Runs. Ang unang pwesto ay makakatanggap ng pinakamalaking premyo, ang Shedding Spiritual Peel. Ang aking paglilinang ay nasa tuktok ng 5th sky ngayon at pagkatapos maabot ang 6th sky, makakain ko ang tabletang iyon na nagpapahintulot sa akin na maabot agad ang 7th sky. Ang mga mata ni Francis ay mapagpasyahan habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Higit pa rito, ang kanyang God Spiritual Eye ay maaaring magbigay sa kanya ng mga tagumpay kung siya ay papasok sa Origin Core Runs. Nangangahulugan ito na kung mauna si Francis, ang kanyang paglilinang at lakas ay tataas ng husto. Kasabay nito, isang labanan mula sa Area 1 ang nakakuha ng atensyon ng marami. Vanji versus Balmond. Ang huli ay isa ring maitim na kabayo. Jang. Isang pulang ilaw ang kumislap sa hangin na parang binubuksan nito ang langit. Sa sandaling iyon, pakiramdam ng lahat ay sinaksak ang kanilang mga puso. Patlang ng madilim na tubig. Isang madilim na asul na ripple ang lumitaw sa paligid ng Balmond, na bumubuo ng isang defensive barrier na walang katapusang bilang isang karagatan. Kasabay nito, umiikot sa kanyang katawan ang isang green, gold light na kumalat mula sa kanyang green at gold shirt. Shua! Sa sandaling na condensed ang field of dark water, lumitaw ang isang pares ng mga pakpak sa likod ni Balmond, na nagbigay daan sa kanya na makabaril ng kidlat ng mabilis patungo kay Vanji. Gayunpaman, walang makakapigil sa pagkakasala ni Vanji. Sa isang Ancestor Rock, ang pinakamalakas na depensa ni Balmond, ang Field of Dark Water, ay agad na nabasag at naging sanhi ito ng pagtulo ng dugo mula sa bibig ng huli.
Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Balmond. Ang kanyang Field of Dark Water ay nagawang harangan ang ilang pag-atake mula sa mga cultivator sa Seventh Sky, ngunit ito ay agad na naputol ng isang espada ni Vanji. Sa kabutihang palad, mayroon siyang green at gold shirt, na isang inheritance item na hindi lamang nagpapataas ng kanyang depensa, pati na rin ang kanyang bilis, na nagpapahintulot sa kanya na tumulak patungo kay Vanji. 10 yarda. 8 yarda. 5 yarda. Mula nang magsimula ang Alliance Banquet, walang sino man ang nakalapit kay Vanji. Ito rin ang unang pagkakataon na may matagumpay na hamarang sa isa sa mga galaw ni Vanji nang hindi natalo. Napakalakas ng depensa ng brat na ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vanji. Kung ikukumpara sa lakas na taglay ni Balmond sa Three Clan Party, umunlad siya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Francis, Orland at Zishuan ay mahihirapang makapasok sa kanyang Field of Dark Water, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Vanji, na naglaslas dito gamit ang isang espada lang. Madilim na tubig baliktaran ang Dragon Strike. Ang isang malaking alon ng tubig ay lumundag mula kay Balmond at ito ay pumulupot sa kanyang mga braso, na bumubuo ng isang whirlpool na bumagsak ng malakas patungo kay Vanji. Nakakabigla ang kapangyarihang nakapaloob sa welga na ito. Maging si Orland ay kailangang umamin na ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Balmond ay kapansin-pansing nabawasan. Ang huli ay nasa antas na siya ay nasa party ng Three Clan. Slaying the clouds, slashing through the waves. Bahagyang huminto si Vanji bago nilalaslas ang kanyang pangalawang espada, na agad na nagdulot ng mga tunog ng pagkabasag. Isang puting kislap ng liwanag lamang ang makikita ng isa na tumago sa kalangitan, na naging sanhi ng pag-ugoy ng defensive array at kahit na pumutok ng kaunti. Hindi maganda. Bulalas ng True Spirit Realm Judge at ipinadala niya ang kanyang enerhiya sa array para patatagin ito. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang espadang iyon para maabot ang antas na iyon. Plop! Nakadapa na si Balmond at may sugat sa espada mula sa kanyang noo, sa ibabaw ng kanyang ilong, hanggang sa kanyang dibdib. Malinis pa rin si Vanji at malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Gamit ang kanyang isang espada, nadurog niya ang lahat ng mga henyo ng 13 clan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga henyo ng parehong henerasyon na tulad niya ay iniiwasan at malungkot sa pag-iisip na crush ng isang babae. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malalim. Sinimulan ng kanyang kaliwang mata na pag-aralan kung ano ang magiging sitwasyon niya kung haharapin niya ang isang espada. Ang resulta ay agad na pagkatalo. Siyempre, alam din ni Francis ang kahinaan ni Vanji. Bilang isang tao na nakatutok sa sword at sa tuktok ng opensa, ang kanyang depensa ay hindi magiging napakahusay. Ngunit hindi lang si Francis ang nakakaalam nito, alam din ng lahat. Malalaman din ito mismo ni Vanji. Ngunit ang problema ay, sino ang maaaring hamarang sa kanyang espada? Isang espada na tumatagos sa 10,000 mga diskarte. Bawat kasanayan ay mababawasan sa kanya. Naging madali si Vanji sa huling suntok kung hindi ay nasa dalawang hati na ngayon si Balmond. Ang mga paglalagay mula sa Area 1 ay lumabas din. Una, Vanji. Pangalawa, Balmond. Pangatlo, Jethro. Sina Vanji at Jethro ay parehong mula sa Cloud Sword Clan at mga cultivator ng sword. Isa nang hindi kapani-paniwalang tagumpay para kay Balmond na talunin si Jethro at ito ay nauugnay sa kanyang malakas na depensa. Matatalo ang mga cultivator of the sword kung haharapin nila ang mga kalaban na may malakas na depensa dahil hindi sila magtatagal. Pagkatapos nito, lumabas ang mga paglalagay mula sa Area 2. Una, Clint. Pangalawa, Angelica. Pangatlo, Chuan. Si Chuan ay isa ring maitim na kabayo na nakatalo kay Marcen, ngunit sa huli ay natalo siya kay Angelica. Ang resulta ng finals mula sa Area 4. Una, Orland. Parehong ang pangalawa at pangatlong place rankers ay mga cultivator na umabot sa nangungunang 10 sa huling banquet, na nagmula sa Cloud Sword Clan at Ancient Shrine ayon sa pagkakabanggit.
Ngayon, natapos na ang preliminaries at lahat ng kinatawan ng mga alagad ay pinayagang magpahinga ng isang gabi para maghanda para sa finals bukas. Ang finals din ang punto ng pagsulat ng kasaysayan. Kahit na ang mga disipulong natalo ay hindi gustong makaligtaan ito. Susunod, sinuri ng 13 angkan ang bilang ng mga disipulong nakarating sa finals. Cloud Sword Clan, Sinaunang Dambana, Broken Moon Clan, Linmon Clan. Ang apat na clan na ito ay kumuha ng malaking bahagi ng mga disipulong lumahok sa finals. Ang Jade Secluded Palace at True Mystic Clan ay parehong nagkaroon ng tig-isang kalahok. Ang Cloud Sword Clan ay talagang karapat-dapat na maging nangungunang clan ng 13 clans at ito ang nakakuha ng pinakamaraming pwesto. Ngunit kumpara sa mga nakaraang ranggo ng banquet, ang Cloud Sword Clan at Ancient Shrine ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Ito ay dahil napakaraming Dark Horse sa pagkakataong ito. Sina Francis, Angelica, Balmond at Chuan ay talagang hindi sikat na mga tao at nakakagulat ang pagganap ng Broken Moon Clan. Ang clan na ito na orihinal na nasa ibaba ng 13 clans at ngayon, mayroon itong 2 tao na papasok sa finals at isa pa sa kanila ang pumalit sa pwesto ni Zishuan sa pagiging isa sa mga bituin. Ang mga mukha ng lahat mula sa Broken Moon Clan ay pula. Ang Alliance Banquet ay hindi lamang nag-aalala sa kadakilaan ng bawat clan, ito rin ay nauugnay sa kung gaano karaming mga mapagkukunan ang nakuha ng bawat clan. Noong nakaraan, ang Broken Moon Clan ay maaari lamang umasa sa swerte upang magkaroon ng isang tao na makapasok sa finals. At least nitong mga nakaraang pagkakataon, walang nakapasok sa finals. Ang karamihan sa mga lugar ay kinuha ng Cloud Sword Clan at Ancient Shrine. Nahirapan ng ibang clans na makakuha ng isa, na naging dahilan para mas mahirap para sa Broken Moon Clan. We've broken the norm for the first time in the past couple hundred years. Masasabing may mga tunay nating elite. Sinabi ng ilan sa mga nakatatandang henerasyon. Ang mga henyo na kalahok sa finals ay nagmula sa ilang clans at wala ni isang clan ang nakakuha ng lahat ng spot dati. Ang ikalawang umaga. Opisyal na nagsimula ang finals. Ang mga disipulong kalahok ay na-refresh ang kanilang sarili at naabot na nila ang kanilang pinakamataas na estado. Ang 4 na area ay pinagsama sa isang napakalaking lugar ang finals area. Ang mga hangganan ay lubhang nadagdagan. Ang 12 prodigy ay nakaupo sa kani-kanilang posisyon sa harap ng huling lugar, habang ang mga manunood ay medyo malayo. Ang minsan sa bawat 10 taon na Alliance Banquet ay pumasok sa huling yugto at ito ay papasok sa mga talaan ng kasaysayan at makakaakit ng maraming manunood. Ang mga bansang malapit at ang 13 clans ay may mga tao dito. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang mga manunood, lahat ng naruroon ay mga elite ng mas bata o mas matandang henerasyon. Ang unang labanan, Vanji vs Jack. Inihayag ng isa sa 4 na hukom na nasa bawat sulok. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Ang kabataang nagngangalang Jack ay ngumiti ng mapait at siya ay sumuko. Siya ay nagmula sa parehong clan bilang Vanji. Ang ikalawang labanan. Clint vs Balmond. Si Clint na nakadamit ng itim at si Balmond na berde at ginto ay lumakad papunta sa arena at tumayo sila ng 100 yarda ang layo. Si Balmond ay hindi isang taong madaling umamin ng pagkatalo at isang pares ng berdeng pakpak ang nakalabas mula sa berdeng gintong kamiseta habang ang isang whirlpool ay nabuo sa kanyang braso na humampis kay Clint. Mga matang walang langit. Naging madilim ang mga mata ni Clint at tila naging bangin na may pulang ilaw sa gitna na tila humihigop sa kaluluwa ng isang tao. Sa sandaling ito, si Clint ay parang Panginoon ng impyerno habang malamig niyang tinitigan si Balmond. Plop! Bumagsak si Balmond sa lupa na basang-basa sa malamig na pawis na may nakasulat na takot sa kanyang mukha, paano ito posible? Mababaranggan man lang niya ang unang espada ni Vanji, ngunit sa pagharap kay Clint, na ginamit kaagad ang kanyang Heavenly Absent Eyes, natalo siya sa isang sulyap lang. Sa tuwing umaatake si Clint, lahat ay magagalaw. Parehong nag-iingat sina Zishuan at Orlan sa kanilang mga mata. Kahit na ang isang kasing lakas ni Vanji ay nagbago ang ekspresyon. Mayroong 2 tao na hindi matalo sa Alliance Banquet sina Vanji at Clint.
Ang isa ay matatalo sa isang espada o sa isang sulyap. Francis versus Chuan. Maya-maya ay turn na ni Francis. Hindi mahirap para sa lahat na mapagtanto na ang mga taong mas malakas ang unang dumating. Hahaha. Tingnan ko lang kung gaano talaga kabigat ang kaya ng star. Tumawa ng malakas si Chuan ng bumalot sa kanyang katawan ng ginto at tansong liwanag. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang isang nagninangas na simbolo. Sa apat na bituin, kinatakutan at iginagalang lamang niya sina Vanji at Clint. Para naman kina Zishuan at Orland, nag-iingat din siya sa kanila. Ngunit kay Francis, isang bagong bituin, siya ay hindi. 231. Mula sa pananaw ni Chuan, si Francis ay lubos na umasa sa swerte para talunin si Zishuan. Hanggat hindi siya magiging madali o minamaliit ang kalaban, naniniwala siya na kahit hindi niya matalo si Francis, hindi pa rin siya matatalo ng ganoon kabilis. Sa makatuwid, hindi inisip ni Chuan na si Francis ay hindi makapaniwala at karapat-dapat sa titulo ng isang bituin. Brother Zhao, mag-ingat ka. Ang diskarte at depensa ng katawan ng lalaking iyon ay umabot na sa isang nakakagulat na antas. Babala ni Marcin kay Francis. Si Marcin ay natalo noon kay Chuan. Tumango si Francis at naglakad siya papunta sa arena. Magsimula. Sa segundong tumunog ang boses ng hukom, si Chuan ay parang gintong mandirigma habang sinisingil niya si Francis. Ramdam ng huli ang hindi kapani-pani walang lakas na taglay ng pisikal na katawan ni Chuan. Kahit na ang isang elepante ay dudurugin niya hanggang sa mamatay. Sa mga tuntunin ng pagpapalakas ng katawan, malamang na walang makakatalo sa kanya sa mga nakababatang henerasyon sa Alliance Banquet. Nang si Chuan ay nagkakaroon ng momentum, ang emblem ng apoy ay naging mas maliwanag, na naging isang bola ng apoy. Naramdaman ni Francis na bahagyang naapektuhan ang bilis ng kanyang paghinga at daloy ng dugo at nagmula ito sa natural na reaksyon dahil sa pagkakaiba ng lakas ng katawan. Gayunpaman, ang kabuoang lakas ay hindi nakadepende lamang sa pisikal na katawan ng isang tao o kung hindi ay iiwas sina Vanji at Clint sa gilid ni Chuan. Oh my God! Mula sa ibaba ng arena ay dumating ang mga tandang. Inipon ni Chuan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tatamaan na sana niya si Francis. Ngunit hindi man lang gumagalaw ang huli. Gagamitin kaya niya ang kanyang katawan para matamaan ang tama nitong ulo. Kung hindi gumagamit ng True Force, kahit ang 4 stars ay hindi magagawa ito. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mga labi ni Francis habang ang isang alon ng mental na enerhiya ay lumundag sa hangin. Boom! Si Chuan ay parang ball ang apoy na bumukas sa lupa sa harap ni Francis. Ang itim na sandstone, na may hahambing sa mortal weapons, ay nabasag at ang mga piraso ay lumipad kung saan-saan. Sa loob ng butas, hindi gumagalaw si Francis at ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Wala sa malapit na alikabok ang makalapit sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, si Chuan ay lumubog sa itim na buhangin at may mga bahid ng sariwang dugo sa kanyang katawan. Nanginginig at nagpupumiglas pa rin ang kanyang napakalaking figure ngunit habang ginagawa niya iyon, mas lalo siyang lumubog. Ano? Anong nangyayari? Natigilan ang mga nanonood. Ano ang mali kay Chuan? Si Francis ay nakatayo lang doon at hindi siya gumagalaw. Sa halip na tamaan siya, sinubukan ni Chuan na magpakamatay, sa halip. Kailangang malaman ng isa na ang yugto ng itim na buhangin na ito ay kasing lakas ng isang low-grade mortal weapon. At ginagamit ni Chuan ang kanyang ulo para tamaan ito. Mental energy technique. Sabi ng isang alagad mula sa ancient shrine. Teknikal na enerhiya ng kaisipan. Ang mahiwaga at makapangyarihang mga salitang ito ay lumitaw sa isip ng lahat. Sa sandaling ito, bahagyang nakatutok ang mga mata ni Clint habang nakatingin siya sa labanan sa arena. Hindi na kinailangan pang gumalaw ni Francis at naging dahilan niya si Chuan na subukan at magpakamatay. Nang gumaling ang huli, dumudugo na siya ng husto. Bagamat malakas ang katawan niya, masasaktan pa rin siya kung gagamitin niya ang kanyang sarili para saktan ang sarili, lalo na kapag ito ay buong lakas. Natalo ka. Itinaas ni Francis ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ni Chuan, nakalalabas lang.
Dong! Si Chuan ay dumura ng isang subo ng dugo at nawala ng malay. Si Francis ang nanalo. Ang hukom ay tumingin ng kakaiba kay Francis. Hanggang sa umalis ang huli sa arena ay naunawaan ng mga manunood ang nangyari. Nang gawin nila iyon, lahat sila ay huminga ng malamig. Sa puntong ito, si Francis ay mas misteryoso at makapangyarihan sa kanilang mga mata. Para sa malapit na labanan, mayroon siyang lightning wind palm at para sa long distance, mayroon siyang luohaw-baw pati na rin ang kanyang mental energy techniques. At ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Pagkaalis ni Francis sa arena, umakyat si Orland. Ang kalaban ni Orland ay si Jack, na ang mga diskarte sa espada ay mas mababa lamang kaysa kay Vanji. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kailangang subukan ni Orland ng kaunti upang talunin si Jack. Moon God War Body. Isang pilak na liwanag ang namuo sa paligid ng Orland na naging dahilan ng pagbabago ng huli. Sure! Sa sumunod na sandali, si Orland ay naging liwanag ng buwan nang tumama kay Jack sa isang kisap mata. Hindi naman mahina ang mga nakapasok sa finals. Pinutol ni Jack ang kanyang espada ng kasing bilis ng kidlat na gumiling sa lahat sa loob ng ilang yarda na radius sa pulbos. Crack! Naramdaman na lamang ni Jack ang pagdagsa ng unblockable power na tumama sa kanya at agad siyang nagluwa ng isang subo ng dugo. Nag-uusap ang mga manunood. Ang espada ni Jack ay tumama sa katawan ni Orland, ngunit naharang ito ng pilak na ilaw sa paligid ng Orland at ang huli ay hindi nasaktan. Kailangang malaman ng isa dahil nilinang ni Jack ang espada, ang kanyang hampas ay maaaring magbanta sa mga nasa 7th sky, ngunit hindi ito pinansin ni Orland. Sa mga tuntunin ng depensa, si Orland ay mas malakas lamang kaysa kay Balmond at ang kanyang opensa at bilis ay higit pa sa huli. Sinuri ni Francis. Upang maangkin ang titulong bituin, talagang may kapangyarihan si Orland. Tulad nito, ang bagong 4 na bituin ay nakipaglaban sa kanilang mga unang laban. Agad nilang natalo ang kanilang mga kalaban sa isang galaw lang at tumayo sila sa mas mataas na antas kaysa sa iba. Nagpatuloy ang mga laban. Ayon sa mga patakaran, kailangan ng lahat na lumaban ng 11 laban. Nangangahulugan din ito na lahat ay lalaban sa lahat at ang taong may pinakamaraming panalo ay mauna sa ranggo. Kung may nanalo sa lahat ng 11 laban, sila ang mauuna. Siyempre, posible rin na may mauna sa pamamagitan ng pagkapanalo lamang ng 10 laban dahil ang ilan sa mga kalaban ay maaaring perpektong kontrahin ka. Ang unang round ng mga laban ay malapit nang natapos at ang 4 stars ay madaling nanalo. Makalipas ang kalahating araw, nagsimula ang ikalawang round ng mga laban. Ang sitwasyon sa ikalawang round ng mga laban ay nagbago at ang mga bituin ay nagkaroon ng posibilidad na labanan ang isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagkita ang 4 stars. Gayunpaman, nagkita sina Vanji at Zishuan. Itinulak ni Zishuan ang kanyang 3-sword formation to the max, ngunit nakablock lang siya ng 2 move at natalo siya ng 3rd. Ngunit kahit na noon ay ito ang record sa ngayon. Si Vanji ay gumamit ng 3 strike laban sa kanya, samantalang 2 lang ang ginamit laban kay Balmond. Sa ikalawang laban, ang kalaban ni Francis ay si Liza. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Mapait na ngumiti si Liza at sumuko. Paano niya malalaman na naging madali si Francis sa kanya sa unang laban at mabait sa kanya? Nagkaroon ng kapana-panabik na labanan sa ikalawang round at ito ay sa pagitan ni Orland at Angelica. Inakala ng lahat na dahil nagmula sina Angelica at Orland sa iisang clan, susuko ang una. Ngunit hindi ginawa ni Angelica. Sa halip na magalit, natuwa si Orland. Kapag natalo ka sa akin ng diretso, mauunawaan mo ang pagkakaiba natin. Katawan ng digmaan ng Moon God. Ginamit ni Orland ang kanyang sikat na kasanayan at hindi siya naging madali. Ito ay dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makuha ang puso nito at purihin o hahangaan siya ni Angelica, tulad ng kasama niya si Francis. Ang mga reward para sa top 3 na iniuugnay sa kapalaran ng isang tao at hindi aalisin si Orland para dito. Paumanhin tungkol dito Kuya Au.
Bahagyang ngumiti si Angelica nang lumitaw ang malabong berdeng True Force sa kanyang balat na kasing perpekto ng kristal. Mula sa malayo, tila ang balat ni Angelica ay hindi gawa sa dugo at buto kundi isang kristal na inukit, na nagbibigay sa lahat ng ilusyon na siya ay isang diyosa. Pang! Isang berdeng lotus na namuo mula sa liwanag ang lumitaw sa kamay ni Angelica, na hamarang sa pag-atake ni Orland. Sa mga tuntunin ng lakas, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, kaya napaatras si Angelica ngunit pumitik siya sa hangin na parang isang diyosa bago umatake. Ang spectating stage ng Iron Dragon Country. Ang kakaibang bloodline. Bagamat ito ay napakahina, maaari nitong gawing napakadalisay ang True Force, na parang bahagi ito ng sariling katawan. Hindi ka panipaniwala. Malalim na sabi ng nakaitim na figure. Ang pagtaas ng opensa ay hindi gaano, ngunit ang pagbubuklod sa pagitan ng dugo at mga buto sa True Force ay hindi ka panipaniwala. Ang bloodline na ito ay dapat na makapagpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao, ngunit sa kasamaang palad, ito ay masyadong malabo. Napabuntong hininga ang isa. Ang Iron Dragon Country ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Northern Continent. Mayroon itong mas maraming lupain at mga mapagkukunan at ang mga paksayon na nalampasan nila ang 13 angkan. Hehe, Angelica, hindi ka takataka na napakataas ng talento ng changeable body. Kaya nagkaroon ka ng bloodline sa iyo. Kumpiyansa na lumaban si Orland. Sa maikling panahon ng labanan, magkaparehas ang dalawa. Ngunit nakita ni Orland ang bloodline ni Angelica na hindi gaanong nakaapekto sa lakas ng labanan. Moon God Shadow. Agad na gumalaw ang figure ni Orland na parang liwanag ng buwan, malaya at mabilis. Ang kanyang pagkakasala at kapangyarihan ay parehong tumaas ng malaki. Siyempre, ang malaking pagtaas ay nasa bilis pa rin. Ginamit niya ang kanyang bloodline power. Binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nakita niya na ang isang transparent na silver light ay lumitaw sa dugo ni Orland. Maaaring matrace niya ang bloodline power ni Orland, habang ang bloodline power ni Angelica ay bahagyang mas kakaiba. Nalaman ni Francis na ito ay mas maganda at pinahintulutan ang katawan ng isang tao na sumanib sa True Force. Natatangi ang bloodline ni Angelica. Bagamat hindi ito malakas, tila dumadaan ito sa proseso ng paggising tulad ng nangyari sa akin. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay umabot sa isang hindi makapaniwalang antas. Ang laban na ito ay nakadepende sa bloodline. Iyon ang maalamat na bloodline na kapangyarihan, na tila mas mahalaga kaysa sa peak-tier spiritual bodies. Napabuntong hininga at naiinggit ang mga nanunood. Ang mga bloodline ay napakabihirang, ngunit isang bagay ang maaaring makumpirma. Ang mga may bloodline ay may mas maraming pakinabang kaysa sa mga wala. Sa 4 na bituin, parehong may mga bloodline na kapangyarihan sina Clint at Orland. Ngayon ay may isa pa, si Angelica, na makakalaban kay Orland sa maikling panahon. Siyempre, mayroon ding bloodline power si Francis, ngunit dahil minsan lang niya itong ginamit ng palihim, tanging ang mga mula sa Iron Dragon Country ang nakakita ng kung ano. Si Francis ay partikular na tumingin sa mga bloodline na kapangyarihan sa mga tala sa clan. Ang mga kapangyarihan ng bloodline ay parang mga mana, ngunit sila ay ipinasa sa pamamagitan ng mga gene. Kung ang laki, hitsura at maging ang katalinuhan ay maipapasa sa mga henerasyon, ang mga espesyal na kapangyarihan, na ito ay maaari ding maipasa. Kung ang isang tao ay may bloodline na kapangyarihan, nangangahulugan ito na ang isa sa kanilang mga ninuno ay napakalakas. Ngunit walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kailangan para sa kanilang mga anak upang makakuha ng kapangyarihang ito sa bloodline. Ayon sa mga record na binaligtad ni Francis, kailangan ng isa na maabot man lang ang Void God Realm o mas mataas para makuha ng kanilang mga anak ang kanilang bloodline power. Kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi magawa iyon. 232. Ang 7 realm na kilala sa mundo ay, Consolidated Realm, Ascended Realm, True Spirit Realm, Origin Core Realm, Void God Realm, Mystic Light Realm at Heavenly Divine Realm.
Kapag naabot ng isa ang Void God Realm o mas mataas, ang kanilang mga inapo ay may kakayahang magmana ng isang bloodline na kapangyarihan. Malamang, kung may nakarating sa Heavenly Divine Realm at nakilala ng langit at lupa, halos lahat ng kanilang mga inapo ay makakatanggap ng bloodline na kapangyarihan. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano kalakas ang bloodline at ang oras ng paggising. Ngunit ang pinakamataas na kaharian na naruroon sa kontinenteng ito ay ang Origin Core Realm lamang. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Scarlet Moon Patriarch lamang ang nagkaroon ng pagkakataong maabot ang Void God Realm. Mukhang ang mga taong may bloodline powers ay may napakahabang kasaysayan at ang konsentrasyon ng bloodline ay naging mahina at mahina dahil sa paglipas ng panahon. Ang mga pagkakataon na magising ay mas mababa din. Sinuri ni Francis at napagtanto niya na ang kasaysayan ng mga bloodline ay hindi simple. Masasabing ang mga taong may bloodline na kapangyarihan ay iginagalang na mga anak na lalaki o babae ng langit na protektado at pinagkalooban ng kapalaran ng kanilang mga ninuno. Siyempre, si Francis ay mayroon ding bloodline power, ngunit hindi ito nagmula sa kanyang mga ninuno. Ang paraan ng pagkakaroon niya ng isang bloodline ay ganap na hindi naririnig. Ang Finals Arena. Ang dalawang prodigy na may mga bloodline na kapangyarihan ay lumaban ng matinding labanan at sumabog ang lakas na lumampas sa mga limitasyon ng kanilang kasalukuyang paglilinang. Sa sandaling ito, ang lakas ng labanan ni Orland ay ganap na maihahambing sa isang tao sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at lahat ng kanyang aspeto, opensa, depensa at paggalaw ay itinuturing na perpekto. Ang kalamangan ni Angelica ay nagmula sa compatibility rate ng kanyang True Force at laman. Ginawa nitong mas dalisay ang kanyang True Force kaysa sa iba at ang puwersa nito ay 1.5 beses na mas malakas kaysa sa iba. Ang kanyang mga buto ay magiging transparent at kumikinang kapag ang kanyang True Force ay sumanib sa kanila. Dahil dito, ang kanyang katawan ay mabilis na umindayog sa hangin na parang duwende at kahit na hindi siya kasing bilis ni Orland, siya ay mas maliksi. Ngunit pagkatapos ng 40 hanggang 50 galaw, tuluyang natalo si Angelica. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Angelica at Orland ay ang kakulangan ng cultivation at kasanayan ng una. At ang kanyang bloodline power ay hindi gaanong nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi man lang nagulat si Francis, ito ay ayon sa kanyang inaasahan. Salamat Angelica. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Orland at nanatili ang isang marangal na posture. Naabot niya ang kanyang layunin ang matalo si Angelica ng patas, na ginawa itong masunurin sa kanya at marahil ay umasa pa sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga babae ay nagustuhan ang makapangyarihang mga lalaki dahil mayroong isang mas ligtas na pakiramdam. Gayunpaman, nang matalo si Angelica, siya ay kalmado at tila hindi siya naapektuhan. Bakit ganito? Nagalit si Orland at masama ang loob niya. Bagamat natalo si Angelica, hindi man lang niya ito iginalang, kaya paano magkakaroon ng paghanga at pag-asa. Natalo ko siya sa parehong paraan na ginawa ni Francis, ngunit hinahangaan ni Angelica ang huli at hindi ako. Mukhang mas mahalaga ang unang tao. Kumikislap si Orland na tila naiintindihan niya ito. Ito ay dahil kilala na ni Francis si Angelica bago siya at nangyari ito sa kanilang pagkabata. Sa mga oras na iyon, hindi pa natatag ang pananaw ng dalaga sa buhay at madali para sa kanila na magkaroon ng damdamin ng paghanga at pag-asa. Ngunit ngayon, si Angelica ay lumaki na at matatag ang kanyang puso. Hindi magiging madali na ilipat siya sa parehong paraan tulad ng dati. Ito ay hindi tulad ng walang anumang mga solusyon. Kung maaari kong talunin si Francis, maaari kong palitan ang kanyang posisyon sa puso ni Angelica. Ang malamig na ekspresyon ni Orland ay napalitan ng isang mainit na ngiti nang mahanap niya ang solusyon. Ang solusyon ay si Francis. Bagamat ang huli ay isa sa 4 na bituin, katulad niya, si Orland ay may lubos na pagtitiwala. Ang kanyang bloodline power ay mas malakas kaysa dati at ang kanyang mastery sa kanyang Moon God War ay mas mahusay. Napanood ni Orland ang labanan sa pagitan nina Francis at Zishuan. Ang dahilan kung bakit natalo si Zishuan ay dahil sa sobrang kumpiyansa niya sa simula at ganap siyang nalabanan ng luhaw-baw ni Francis.
Sa puso ni Orland, si Francis ay itinuturing na isang bituin, ngunit mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan niya, sina Vanjie at Clint. Ang Finals Arena. Natapos na ang ikalawang round ng mga laban. Bukod sa 4 stars, may kanya-kanyang panalo at talo ang natitirang mga henyo. Ang mga manunood sa paligid ng arena ay labis na umaasa sa mga laban sa pagitan ng 4 na bituin. Ang ikatlong round. Sina Vanjie at Clint ay parehong umakyat at agad nilang natalo ang kani-kanilang mga kalaban. Noon ay si Francis na. Francis versus Orland. Isang malinaw na boses ang nagpahayag. Hoa! Hindi napigilan ng mga manunood at mga alagad ang kanilang pananabik. Sa wakas ay isang sagupaan sa pagitan ng mga bituin. Magaling! Tumawa si Orland sa kanyang puso. Kung ano ang gusto niya, dumating. Mukhang kahit ang langit ay nakinig sa kanyang mga panalangin. Sa 4 na bituin, ang pinakagusto niyang labanan ay si Francis. Masyadong nakakatakot ang lakas ni Vanjie at Clint at wala siyang tiwala na matalo sila. Ngunit ang lakas ni Francis ay katulad niya at hanggat nanalo siya, mapapalitan niya ang posisyon ni Francis sa puso ng kanyang Diyosa. Dapat siyang manalo sa laban na ito. Inilabas ni Orland ang walang limitasyong layunin ng labanan. Ang labanang ito ay nakaapekto sa kanyang kabuoang score sa Alliance Banquet, naapektuhan kung makukuha niya o hindi ang puso ng dalaga sa kanyang mga panaginip, at naapektuhan nito ang kanyang kapalaran. Sa kabilang banda, walang ekspresyong tumungo si Francis sa arena. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kalmadong tinitigan ni Francis si Orland na may kumikislap na mga mata. Ano ba ang pinaplano ni Francis? Nararamdaman ni Orland na siya ay kinakalkilalaban, ngunit lubos siyang kumpiyansa sa kanyang bloodline na kapangyarihan at Moon God War. Sa mga tuntunin ng opensa, depensa at bilis, siya ay itinuturing na perpekto at walang mga kahinaan. Higit pa rito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa 7th sky at nagkaroon ng bloodline power habang si Francis ay wala pa sa 6th sky at walang bloodline. Paano siya dapat ipaglaban ng huli? Kung hindi man lang niya maipanalo ang laban na ito, makakahanap na lang siya ng isang bloke ng tokwa at magpakamatay sa pamamagitan ng pagtama ng ulo dito. Simulan. Ang hukom sa True Spirit Realm ay nag-anunsyo. Hindi agad nakakilo si Orland at sa halip ay sinimulan niyang i-circulate ang kanyang bloodline power. Moon God War Body. Isang pilak na liwanag ang nabuo sa paligid ni Orland at mabilis na tumaas ang kanyang aura, sapat na para durugan ang mga normal na cultivator sa 5th sky nang walang pagtutol. Kidlat Hangin Palm. Ang figure ni Francis ay napaliligiran ng mga arko ng kidlat habang sinisingil niya si Orland. Baliw ba ang lalaking ito? Tumalon sa takot si Orland, tila darating si Francis upang pira-pirasuhin siya. Moon God's Palm. Ang kanang kamay ni Orland ay naglabas ng isang maliwanag na sinag ng pilak na liwanag ng buwan na nabuo sa hugis ng isang espada bago bumangga sa lightning wind palm ni Francis. Pang! Sa gitna ng kaluskos ng kulog, sumabog ang dalawang nakakatakot na puwersa ng enerhiya. Naramdaman ni Orland na bahagyang namamanhid ang kanyang palso at katawan. Boom! Napaatras si Francis ng ilang yarda. Under the head-on clash, ipinakita ng perpektong opensa at depensa ni Orland ang husay nito. Sayaw ng hangin at kidlat. Bahagyang napabulala si Francis habang ang mga arko ng kidlat ay kumikislap sa Orland na parang bagyo. Sa pagkakataong ito, ang lightning inheritance ni Francis ay ganap na nagamit at ang mastery ng lightning wind palm ay malapit na sa peak 6th level. Napakalakas ng kidlat. Naramdaman na lamang ni Orland na ang hangin ay napuno ng mapanirang aura. Pinaikot niya ang kanyang bloodline power para i-condense ang silver light sa paligid niya at ang mga arcs ng kidlat ay mabilis na nawala nang lumapit ito kay Orland. Sa mga tuntunin ng depensa, si Orland ay mas malakas pa kaysa kay Zishuan. Boom! Sa pangalawang palitan, napaatras ng ilang hakbang ang figure ni Francis, habang bahagyang umiling lang si Orland. Hahaha, sa lakas mo, bakit hindi ka nalang umamin ng pagkatalo? Tumawa ng malakas si Orland habang umabot sa langit ang hangin ng kanyang supremacy.
Hanggang ngayon, nagamit lang niya ang 50 hanggang 60% ng kanyang bloodline power at madali niyang naharang ang magulong pag-atake ni Francis habang nakakakuha ng bahagyang pangibabaw sa parehong oras. Sinuri ni Orland na ang forte ni Francis ay opensa at ang kanyang mental energy techniques, lightning wind palm at luohaw ay ganoon at ganoon. Sa makatuwid, kailangan lamang niyang ipagpatuloy ang kasalukuyang sitwasyon at ipagtanggol. Panalo na lang. Tay! Biglang sumigaw si Francis at isang flash ng liwanag ang pumasok sa isip ni Orland. Kumulo ang dugo ng huli at umalangaw-ngaw ang Moon God War Body. Walang silbi. Ang Moon God War Body ay may mahusay na panlaban sa lahat ng uri ng pag-atake. Si Orland ay naging liwanag ng buwan nang magsimula siyang lumaban. Ang biglaang mental energy sound attack ni Francis ay nagkaroon ng kaunting epekto dahil sa Moon God War Body ni Orland. Illusionist the Lightning Arc Step. Mula sa himpapawid ay nagmula ang hagong ng kulog at naging mabilis at misteryoso si Francis. Ang Yin Shadow Cloak sa kanyang likod ay paminsan-minsan ay pumutok at naging madilim na blur. Kaagad, dalawang mabaliw na mabilis na figure ang nagsimula ng palitan ng mga nakamamanghang suntok. Nakabuka ang panga ng mga manunood sa paligid ng arena. Ang mga galaw ni na Francis at Orland ay umabot na sa tugatog maging sina Vanjie at Clint ay kailangang bumantong hininga. Sa bilis, si Francis ay kapantay ni Brother Au lalo na kapag ginamit niya ang mahiwagang balabal. At sa mga tuntunin ng mga insight, si Francis ang may kapangyarihan. Napaisip si Angelica. Ang Lightning Inheritance ay tumaas ng husto at ang Moon God Shadow ni Orland at ang Bloodline na kapangyarihan ay hinayaan siyang sumanib sa liwanag ng buwan. Ngunit si Francis ay may Yin Shadow Cloak na nangangailangan din ng kaunting Bloodline power para ma-activate ito. Sa pangkalahatan, si Francis ay may kalamangan sa bilis, ngunit si Orland ay may kalamangan sa depensa. Sa puntong ito ay pantay ang labanan sa pagitan ng dalawang bituin. Ang dalawang figure ay naglaban pataas at pababa, patuloy na gumagalaw. Buti na lang at nasa finals arena sila na ilang milya ang laki, sapat na para makalipat ang dalawa. Ang isang normal na larangan ng digmaan ay maaaring maging isang guho sa ngayon. Nabaliw na ba si Francis? Nagiging mas mabangis siya sa pangalawa. Nagulat si Orland sa kanyang puso. Si Francis ay walang anumang taktika at patuloy siyang nakikipag-away sa bawat oras. Kailangang malaman ng isang tao sa ilalim ng direktang mga sagupaan, si Francis ay hindi mananalo sa lahat, sa kabaligtaran, siya ay natatalo. At ang depensa ng Moon God War Body ni Orland ay napakalakas at walang kapantay. At bagamat bahagyang nasaktan si Francis dahil dito, nagpatuloy siya sa pag-aaway. Bagamat siya ay nasugatan, ang kanyang opensa at lakas ay patuloy na tumataas. Ayaw ba ni Francis sa kanyang buhay? Bulalas ng mga alagad sa paligid. Hehe, kaya pala. Bahagyang tumawa ang itim na figure mula sa Iron Dragon Country. 233. Ang nakakabaliw at mabangis na estilo ng pakikipaglaban ni Francis ay nagpa-curious sa mga manunood. Wala ba talagang pakialam ang lalaking ito sa buhay niya? Nagtinginan lahat ang mga elite na kalahok na disipulo. Sa ilalim ng direktang mga sagupaan ay naging bahagyang nasugatan si Francis. Kung hindi lang dahil sa galaw at liksi niya ay nasugatan na siya at natalo. Nagulat si Orland ngunit masaya mabuti para sa kanya ang sitwasyong ito. Ang lakas ng loob ni Francis ay opensa at ang kanyang mga galaw pati na rin ang liksi ay naging dahilan upang maging mahirap. Sa kabutihang palad, ang ginawa lang ni Francis ay makipagpalitan ng mga galaw at dahil ang kanyang forte ay opensa, hindi ito maaaring magpatuloy ng matagal. Ako ay nasa mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa iyo at sa usapin ng talento, mayroon akong isang kadugo. Sa isa pang 200 galaw, siguradong gugulin mo ang lahat ng iyong lakas. Malamig na tawa ni Orland sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw niyang matapos ang ganitong kabilisan, ang baliw na lalaki sa kanyang harapan ay mabangis na kumilos at kung gagawin niya iyon, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Kaya naman, dumpensa siya at paminsan-minsan lang ay nag-counterattack, naghihintay na maubos ni Francis ang kanyang enerhiya at pagkatapos ay ibinaba niya ito.
Ito ang pinakamatatag at mahusay na opsyon. Ang mga mata ni Orland ay kumikinang habang iniisip niya ito. Gayunpaman, nang maisip niya iyon, bumaba ang kanyang momentum. Lalong naging mabangis si Francis. Ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban ay lumundag at ang kanyang dugo ay tila kumulo na nagtulak sa kanyang estado hanggang sa pinakamataas. Mula sa loob ng katawan ni Francis ay nagmula ang ugong ng kulog. Tumaas ang kanyang momentum, battle intent pati na rin ang kanyang aura. Pagkatapos ng 100 o higit pang mga galaw, ang mukha ni Francis ay namula at ang isang kapangyarihan sa loob niya ay dahan-dahang pinakawalan. Sa wakas, naramdaman ni Orland na may mali. Sa isang normal na sitwasyon, ang mga pag-atake ni Francis ay dapat na humihina pagkatapos ng 100 galaw, ngunit ito ay lumalakas. Ano ang mali? Naramdaman ni Orland ang pagtaas ng presyon. Ang aura ni Francis ay umabot na sa tuktok at ito ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ang limitasyon ng Fifth Sky. Kaunti na lang. Huminga ng malalim si Francis at pinisil niya ang potensyal mula sa bawat sulok ng kanyang katawan. Si Francis ay kumain ng maraming spiritual na table tasks at kayamanan pagkatapos ng floating crest trial. May kaunting kapangyarihan pa mula sa misteryosong likido na nainom niya sa 100 Graves Forbidden Ground na hindi pa nagagamit. Sa sandaling ito, ang true force at dugo ni Francis ay kumukulo na. Pinoprotektahan ng kanyang bloodline power ang kanyang mga organ at acupuncture point na bumubuo ng isang kalasag. Dahil dito, nagawang mabaliw ni Francis nang hindi nasugatan ng husto. Kuya Au, gusto ng lalaking iyon na makalusot ngayon din. May sumigaw mula sa ibaba at binalaan si Orland. Ano? Nawala ng kulay ang mukha ni Orland nang siya ay binigyan ng babala. Napagtanto niya na ang ekspresyon ni Francis ay kalmado at malamig kahit na siya ay nakikipaglaban ng mabangis. Malinaw na hindi nawala sa isip ang huli. Ang Francis na ito ay ginagamit siya bilang isang batong panghasa. Matapos malaman ang katotohanan, isang apoy ng galit ang bumalot sa dibdib ni Orland. Huminga ng malamig ang lahat ng nanunood sa ibaba. Karamihan sa kanila ay nakakita lamang ng baliw na bahagi ni Francis, ngunit nakita ba nila ang kanyang mga kalkulasyon? Moon God Palm. Sumabog si Orland at buo niyang binuksan ang kanyang bloodline power. Ang kanyang pag-atake, depensa at paggalaw ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Francis ang lakas ni Orland na biglang tumaas at ang kanyang true force ay medyo napigilan. Ang mga bloodline ay nagmula sa mga ninuno na hindi bababa sa nakarating sa Void God Realm, at sila ay sugpuin ng iba pang mga kapangyarihan. Francis, hindi ko hahayaang mangyari ito. Ginamit ni Orland ang 200% ng kanyang bloodline power, na nagbigay pa nga ng mahinang aura ng isang emperor. Ang momentum na sa wakas ay nakuha ni Francis ay sa wakas ay napigilan. Baka ba mabaigo ako? Ayaw ni Francis. Kailangan lang niya ng kaunti pa sa breakthrough. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pipi ang kanyang kalaban at tiyak na hindi siya papayag na maka-breakthrough. Kung ganoon ang kaso, dito matatapos ang lahat. Ang kapangyarihan ng bloodline na napigil sa katawan ni Francis ay pinasiklab ng mahinang aura ng emperador mula kay Orland. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos ay hindi dapat tingnan. Pagwasak ng hangin at kidlat. Bulalas ni Francis at lumitaw ang isang layer ng nagniningning na kidlat sa paligid niya, na bumubuo ng lightning chain. Ang lightning chain na ito ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Boom! Ang asher na buhok ni Francis ay umihip ng husto habang nagsimulang sumayaw ang kidlat. Kasabay nito, naging asher ang kanyang mga kilay at isang malabong asher na dugo ang umikot sa katawan ni Francis. Ang sinaunang aura ay nakipag-ugnay sa mapangwasak na kapangyarihan ng kidlat at ito ay nabuo sa isang malakas na puwersa. Ano? Ang true force at dugo ni Orland ay hindi makagalaw. Ang Francis sa kanyang paningin ay naging isang demonyong Diyos. Maaaring sirain ng kidlat mula sa kanyang palad ang langit. Kapangyarihan ng bloodline. Mayroon din siyang bloodline power. Naghiyawan ng mga manunood at tumayo pa ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon. Teng! Ang Broken Moon Clan Master at ilang elder ay tumayo lahat at naghahabol ng hininga.
Napakadalisay at sinaunang kapangyarihan ng bloodline na ito. Mula sa Iron Dragon countryside ay dumating ang mababang bulungan. Pang! Mula sa arena ay dumating ang isang napakalaking tunog at pagkatapos ay kumakaway ng sunod-sunod na kidlat. Dahil si Francis ang sentro, ang itim na sandstone sa paligid niya ay naging alikabok at sa hagong ng hangin, lumilipad ito sa bawat direksyon. Ang pilak na ilaw sa paligid ni Orland ay naging lubhang maliwanag habang siya ay umatras. Boom! Sa lugar na iyon, nakatayo si Francis sa gitna ng malaking black hole at nawala ang Asher na dugo. Bumalik sa normal ang kanyang kilay at iba pang parte ng kanyang katawan. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nanghina siya nang maramdaman niya ang kawalan ng laman sa loob ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, isang aura na puno ng buhay ang sumabog sa kanyang katawan. Pawis ng malabong Asher na true force na may paminsan-minsang kidlat na umiikot sa kanyang katawan. Nakalusot siya. Sigaw ng sorpreso mula sa mga manunood. Marami sa kanila ang huminga ng malamig, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa lakas ni Francis o dahil sa kanyang tagumpay. Flop! Sa labas ng arena, bumagsak sa lupa ang gusot na anyo ni Orland at nag-iwan siya ng paso sa lupa. Si Francis ang nanalo. Sa wakas ay nag-react ang judge at tiningnan niya si Francis na parang halimaw. Sa sandaling ito ay inihayag, ang mga manunood sa wakas ay bumalik mula sa kanilang pagkatulala. What the hell happened? Paano biglang naging napakalakas ni Francis at nagawa niyang mapalipad si Orland gamit ang isang palad? Bloodline power. Hindi ko akalain na may bloodline power din pala ang lokong ito. Bulalas at talakayan ang narinig kung saan-saan. Hindi katakatakang napakabilis niyang mag-cultivate ng ganoong normal na talento. Ang kanyang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban ay maipaliwanag din sa kanyang bloodline power. Marcin, Balmond & Co. May masalimuot na ekspresyon at walang nakakaalam kung sila ay malungkot o masaya. Ang Broken Moon Clan Master at ilang elder ay labis na natuwa. Ang langit sa wakas ay kakampi natin. Ang ating Broken Moon Clan ay gumawa ng isang henyo. Tuwang-tuwa ang Broken Moon Clan Master. Marunong itago ni Francis ang kanyang sarili. Bahagyang nabaluktot ang mukha ni Emerson Master habang sinusubukan niyang kontrolin ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Gaya ng naisip ko. Huminga muna si Elder at ngumiti. Bilang guru ni Francis, napagtanto na niya na may nangyayari sa kanyang disipulo, ngunit hindi siya sigurado. Sa talakayan mula sa madla, umalis si Francis sa arena, pagkatapos ay umupo siya at nagsimulang iikot ang kanyang true force upang pagsamahin ang kanyang kaharian. Kasabay nito, kumain siya ng isang spiritual pill na nakatulong sa pagpapagaling. Sa kabilang panig, si Orland, na natalo, ay may ayaw, takot, at pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang lalaking iyon. Napakalalim ng pagtatago. Si Orland ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ang labanang ito ay hindi lamang isang usapin ng pagkatalo, ito ay kahihiyan. Kung ginamit ni Francis ang kanyang bloodline power ng mas maaga, nanalo sana siya. Ngunit hindi ito ginawa ng una at sa halip, ginamit niya si Orland bilang isang sharpener upang mag-apoy sa kanyang potensyal at sa pamamagitan ng pagsabog ng kapangyarihan ng bloodline, hayaan siyang makapasok sa Sixth Sky. Si Orland ay naging isang pantasa, isang piraso ng chess. Paanong hindi siya magagalit? Pagkatapos maabot ang Sixth Sky, ang cultivation ni Francis ay magiging mas mataas kaysa sa average at magkakaroon lang siya ng isang sky difference sa pagitan niya at ng iba pang stars, na nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa totoo lang, may panganib na mabaigo si Francis, ngunit ang pressure na idinulot sa kanya ni Vanjie at Clint ay masyadong malaki. Dapat niyang pataasin ang kanyang cultivation level para magkaroon ng pagkakataon na makuha ang unang pwesto. Sa sandaling ito, maraming tao ang tumingin sa malamig at mahinahong kabataang ito. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon, si Francis ay nagtanggal na ng 2 bituin. At ngayon, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo at nadagdagan ang kanyang paglilinang. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi masusukat.
Sa puntong ito, si Francis ay nag-iwan ng nakakatakot na impresyon sa lahat at siya ay itinuring na isang taong maihahambing kina Vanjie at Clint. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung makilala ng baliw na iyon sina Vanjie at Clint? Nagpatuloy ang finals. Makalipas ang isang oras, ang mga sugat ni Francis ay ganap na gumaling at sa ilalim ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng kanyang sinaunang linya ng dugo, ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa iba. Lahat ng bloodline ay may ganitong kakayahan. Nang muling tumayo si Francis, mas lumakas ang kanyang aura at ang kanyang asher na buhok ay namumukod tangi sa mga tao. Ngayon, ang buong finals arena ay nahati sa tatlong puwersa. Vanjie, Clint at Francis. Ang tatlong lugar na ito ay nahati sa tatlong direksyon at ang pressure mula sa mga ito ay naging dahilan upang ang iba pang kumakatawan sa mga alagad ay humihingal. Kung makikita ng isang tao ang kapangyarihan ng kapalaran, makikita nila ang tatlong halimaw sa hangin. Ang isa ay isang 3 yarda na espada, ang isa ay isang mata na kasing itim ng kailaliman at ang isa ay isang asher eye na nagsusuri ng buhay. Ang pressure na nagmumula sa kanila ay nagsagupaan sa isa't isa at ang kanilang kapangyarihan ay isang bagay na higit pa sa mga henyo ng 13 clans. 234. Ang natitirang mga alagad ay hindi makahinga dahil sa pressure na naglalabas mula sa tatlong henyo. Ang pressure na ito ay lumikha ng isang pakiramdam na ito ay walang kinalaman sa lakas ngunit dulot ng langit. Vanjie, Clint at Francis. Ang tatlong dakilang prodigy ay tatlong magkahiwalay na puwersa. Sa sandaling ito, nakilala na nila ang lakas ng isa't isa at nakilala sila bilang mga tunay na kalaban. Vanjie, akala ko noon ay ikaw lang ang kalaban ko sa Alliance Banquet. Hindi ko inaasahan na may lalabas pa. Tumayo si Clint habang nasa likod ang kanyang mga kamay at ang kanyang itim na mga mata ay nakatutok kay Francis. Hindi siya nagsalita, ngunit umalangaw-ngaw ang boses niya sa kanyang mga tainga sa pamamagitan ng mental energy. Tumayo si Vanjie habang hawak ang kanyang berdeng talon na parang diyosa. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nagsimulang mag-inspeksyon ng isang tao sa unang pagkakataon. Si Vanjie at Clint ay lubos na nagkakaintindihan at ang bagong kalaban na ito ay isang taong kailangan nilang maunawaan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung hanggang saan ang mararating ng kabataang ito sa harapan nila. Malamig na tumayo si Francis habang ang kanyang maganda ngunit medyo masama ang buhok ay gumagalaw kasama ng hangin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ng maraming babae. Bagamat hindi masyadong maganda si Francis, hindi masama ang kanyang mga katangian at ang kanyang mata ay tila naglalaman ng walang limitasyong lalim. Ang purong asher na buhok na naging dahilan pa niya para magselos ang mga babae at medyo naging masama ito sa kanya. Bagamat malalakas ang aking mga kalaban, magsusumikap pa rin ako para sa unang pwesto. Matalim ang mga mata ni Francis habang ang isang invisible wave of battle intent ay lumundag mula sa kanyang katawan. Sa Alliance Banquet, gumawa siya ng mga himala ng hakbang-hakbang at sa wakas ay narating na niya ang tuktok ng tore. Ngunit ang layunin ng pagpatay na nagtago sa dilim ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang layuning ito ng pagpatay ay hindi lamang nagmula sa Emerson Master lamang. Ang isang kababalaghan na nagmula sa isang mahinang angkan tulad ng Broken Moon Clan ay nagdulot sa iba ng mga puwersang nagseselos at may masamang hangarin. Gayunpaman, hindi nasanggol si Francis at lumaki na ang kanyang mga pakpak. Higit pa rito, ang sinumang tunay na henyo ay kailangang harapin ang paninibugho at layuning pumatay. Parehong mahaharap sina Vanjie at Clint sa walang limitasyong mga problema. Ito ay isang landas na kailangang tumawid. Hayaan mo ang bagyo na mas malakas pa kaysa dati. Kung mauna ako at kukuha ng tableta, maaabot ko kaagad ang 7th sky. Nagpasya si Francis na ibigay ang lahat. Bilang walang katulad ng mga henyo, parehong sina Vanjie at Clint ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Mabilis na tumalon ang kanilang lakas kung makukuha nila ang shedding spiritual pill at magkakaroon sila ng pagkakataong maabot ang true spirit realm sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Ang tatlong henyong ito ay nakakuha ng kapalaran na makapasok sa Sky Cloud Forest.
Ang Alliance Banquet na ito ay maaaring ang kanilang pagkakataon na maging isang dragon mula sa isang ahas. Ang mga eksperto mula sa Cloud Sword Clan, na nasa True Spirit Realm, ay nag-usap at nagbuntong hininga. Ang mga henyo tulad ni Vanji, Clint at Francis ay kadalasang lumilitaw ng isang beses bawat ilang daang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, tatlo ang sabay-sabay na lumitaw. Gaano kalaki ang kanilang kapalaran? Sa sulok na kabilang sa Iron Dragon Country. Mukhang ang 13 bansa ng Sky Cloud ay may natitira pang kayamanan. Marahil ito ay mula sa kanilang maluwalhating araw. Isang marangal na babae na nakasuot ng pilak na maskara ay bahagyang ngumiti. Kasabay nito, ang mga reaksyon mula sa mas mataas na antas ng 13 clans ay iba. May mga buntong hininga, inggit at ayaw. Ngunit naiintindihan nilang lahat ang isang bagay, ang mananalo ay mapagpasyahan mula sa tatlong ito. Ang Broken Moon Clan. Hindi ko akalain na umabot sa ganoong yugto si Francis. Napabuntong hininga ang unang elder. Nasiyahan na siya kung makapasok si Francis sa finals at maging isa sa 4 stars. Ngunit ngayon, si Francis, Vanji at Clint ay nakabuo ng tatlong puwersa na naglaban para sa hari ng mga bituin. Sa pagtingin sa tatlo at sa kapalarang ipinagkaloob sa kanila, ang mga mata ni Zishuan at Orland ay nanlalabo at nakakuyom ang kanilang mga kamao dahil sa ayaw. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na kaya ni Francis ang ganoong taas. Hindi siya isang maitim na kabayo kundi isang dragon na naghihintay na bumangon at lumipad. Ang Finals Arena. Nagpatuloy ang mga labanan at ang natitirang 12 henyo ay nag-sparring sa isa't isa. Kung ang isa ay mananalo sa lahat ng 11 laban, walang alinlangan na sila ang mauuna. Makalipas ang kalahating araw. Nagsimula ang susunod na round ng mga laban. Muling ipinakita ni Vanji, Clint at Francis ang kanilang lakas at agad na natalo ang kanilang mga kalaban. Ang kalaban ni Francis ay si Balmond. Ang maitim na alon ng tubig ay bumuo ng isang protection na harang sa paligid ng katawan ni Balmond. Nang walang sinasabi, inilabas ni Francis ang kanyang luohaw-baw at sa mahinang pagkislap ng asher na dugo, isang luohaw arrow na lumampas sa bilis ng tunog na pumutok at lumipat sa isang malalim na ruta. Nanginig ang puso ni Balmond at ang palaso sa kanyang mga mata ay naging kidlat. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa walang limitasyong kalaliman at ang nyebe at yelo sa paligid niya ay umungol. Kung siya ay natulala kahit kalahating segundo, ang arrow na lumampas sa bilis ng tunog ay maaaring magpasya sa mananalo. Thok! Dumausdas ang palaso sa balikat ni Balmond at pinalamig ang kanyang katawan. Kasabay nito, isang pamamanhid na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan. Isang arrow na may nakakabit na mental energy. Ngumiti ng mapait si Balmond. Kailangan niyang aminin na wala siyang magagawa laban sa palasong ito. Una, hindi niya maaaring baliwalain ang pag-atake ng mental energy ni Francis. Pangalawa, ang bilis ng arrow ay nakakatakot matapos ang lightning inheritance at bloodline power ay pinagsama dito. Ang arrow na ito ay maaaring tumago sa depensa ng isang cultivator sa 7th sky ng Ascended Realm. Ang walang limitasyong mga galaw ni Francis, busog at palaso, mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip at ang kanyang kapangyarihan ng kidlat ay nagparamdam sa kanya na walang magawa. Pagkatapos ng 4 sa 5 pang laban, sina Vanji, Clint at Francis, ang tatlong Star King ay walang talo. Kapag nagkita lang sila ganito ang mangyayari. Ito rin ang oras na hinihintay ng manunood. Mahirap na hindi makatagpo ng isa pang Star King sa kabuoang 11 laban. Sa wakas, sa ika-6 na round, 2 sa Star Kings ang nagkita. Vanji versus Clint. Sa sandaling natapos ang boses ng hukom, ang lahat ay nasa sabik. Ang kapangyarihan ni Vanji at Clint ay naapektuhan ng malalim sa kanilang mga puso. Sila ay mga tao na agad na tinalo ang kanilang mga kalaban. Si Vanji ang nangungunang star na dumurog sa mga henyo ng 13 clan sa ilalim ng kanyang mga paa. Malungkot ang mga kaparehas niyang henerasyon. Ang mga lalaking ito ay nalampasan ng isang babae at nakatingala lamang sila sa kanya. At sa pagkakataong ito, napakalakas din ng kalaban ni Vanji.
Mula sa simula hanggang ngayon, walang nakahaharang sa Heavenly Absent Eyes ni Clint. Isang sulyap lang ang kailangan niya para talunin ang kanyang kalaban. Ang kapangyarihan ni Vanjie ay makikita ng mata, ngunit ang kay Clint ay hindi makita at ito ay napakahirap ipagtanggol laban. Simulan. Ang hukom na nakarating sa True Spirit Realm ay nagwagayway ng kanyang kamay. Jang! Sa pangalawang pagkakataon ay natapos ang kanyang mga salita, ang huni ng isang espada at sinag ng liwanag ang bomb-alot sa arena. Ngunit sa parehong oras, ang Heavenly Absent Eyes ni Clint ay nabuksan na. Sa malalim na mga mata ni Clint, isang umiikot na pulang tuldok ang lumitaw. Ang mahiwaga at di nakikitang kapangyarihan ay Dom Alloy kung saan-saan at walang nakahaharang dito. Ang espada ni Vanjie ay kalahati pa lang nahugot at ito ay nagyelo sa himpapawid. Nangangahulugan ang realidad na ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa mga pisikal na pag-atake, kahit na kung ang dalawa ay nasa parehong paglilinang sila. Sa sandaling ito, ang lahat ay matamang nakatingin sa arena. Napakasimple lang ng Clash of the Stars. Ang isang segundo o kahit isang hakbang ay maaaring magpasya sa mananalo. Ang Cloud Sword Clan at mga miyembro ng Ancient Shrine ay nakatitig sa arena. Ang dalawang clans na ito ay kumakatawan sa una at pangalawang pinakamakapangyarihang clan ng 13. Ang kanilang mga disipulo ay pinakamataas na baitang sa Alliance, ngunit ang sitwasyon para kay Vanjie ay tila hindi maganda dahil ang pag-atake ni Clint ay naunang dumating. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Vanjie habang nagpupumiglas, ngunit lumalaban pa rin siya. Bahagyang nanginag ang berdeng espada sa kanyang kamay. Isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa katawan ni Clint at nilabanan nito ang espada ni Vanjie. Bagamat ang espada ng huli ay napigilan sa kalagitnaan, ang kanyang likas na kilos ay nagpahampas sa kanyang kalaban, kahit na ang kapangyarihan nito ay bumaba ng husto. Gayunpaman, kahit na isang sugat ang lumitaw sa balikat ni Clint, na nagpaungol sa kanya ng bahagya. Sa puwang na ito, biglang kumislap ang mga mata ni Vanjie habang binunot niya muli ang kanyang espada. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ng mas lumang henerasyon mula sa Ancient Shrine ay nagbago lahat. Ang pagkakasala ni Vanjie ay nalampasan ang lahat ng iba pang henyo na naruroon. Ito ay isang bagay na hindi dapat pagdudahan. Maging sina Francis at Clint ay kinailangang aminin ang puntong ito. Ang kapangyarihan ni Vanjie ay hindi nasusukat. Wala siyang bloodline power at kaya pa niyang umabot sa ganoong hakbang, ipinakita nito ang kanyang perception para sa espada. Huminga ng malalim si Clint at itinaas niya ang kanyang itim na roba habang ang pulang tuldok sa kanyang Heavenly Absent Eyes ay naging mas maliwanag at mas nakakaakit. Ang liwanag sa mga mata ni Vanjie ay lumabo muli at ang nakakatakot na kapangyarihan na naipon sa kanyang espada ay dahan-daang nawala habang ang kanyang kamay ng Jade ay dahan-daang bumagsak. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Clint. Sa tuwing lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Vanjie, mahuhulog ang kamay niya ng 1 pulgada dahil sa pagsisikap ni Clint. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon mula sa mga miyembro ng Cloud Sword Clan ay solemn. Habang lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Vanjie, dahan-daang bumagsak ang kamay niyang nakahawak sa espada. Ang sandaling ito ay ganap na nahulog ay ang sandali ng kanyang pagkatalo. Weng! Ang berdeng espada ay biglang umugaw at muling tumaas ang kamay ni Vanjie habang ang kanyang kapangyarihan ay namuo. Sa puntong ito ng oras, ito ay patay na tahimik. Nabulunan na ang lalamunan ng mga manunood. Walang magandang pagpapakita ng kasanayan, ngunit ang hindi nakikitang palitan sa pagitan nila ay maaaring magpasya sa mananalo anumang segundo. Ang tagumpay at pagkatalo ay nasa pagitan ng isang pag-iisip. Maaaring makalaban at matalo ni Vanjie si Clint sa isang slash. Mayroon ding posibilidad na hilahin ni Clint si Vanjie sa walang limitasyong kailaliman. Bawat segundo ng palitan ay parang pagtapak sa isang metal wire sa hangin. Tagumpay at pagkatalo. Kanino mapapabilang ang kaluwalhatian? Parang huminto ang oras. Isang galaw lang ang kailangan ng sagupaan ng dalawang bituin. Ngunit, ang paglipat na ito ay patuloy pa rin. 235.
Sa arena, hinarap ni Vanjie si Clint at tila nagyelo ang hangin. Sa sandaling ito, ang karamihan ay tumahimik, naiwan lamang ang tunog ng mga tibok ng puso. Mula sa simula hanggang ngayon, ang isang galaw ay hindi pa rin nagpapasya kung sino ang mananalo. Bagamat tila mahaba ito sa katotohanan, 2 hanggang 3 paghinga pa lang ang lumipas ngunit sa ilusyon ay ilang daang suntok na ang napalitan ng dalawa. Sina Clint at Vanjie ay nakaranas ng hindi mabilang na palitan bawat sandali. Ang oras sa dimensyon ng mental energy ay iba sa pisikal na mundo. Siguro matagal na silang nag-aaway. Tinitigan ni Francis ang finals arena. Bahagyang nabaluktot ang mukha ni Clint habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang misteryosong malamig na kapangyarihan mula sa kanya ay tila nabura sa hangin at nagawa pa niyang makalamang. Nakakunot ang mga kilay ni Vanjie habang ang kanyang walang katulad na mukha ay bahagyang napuno ng iba't ibang emosyon tulad ng sakit, kalungkutan at kawalan ng magawa. Lumalabo na ang liwanag sa kanyang mga mata at unti-unting nahuhulog ang kanyang espada. Ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mental na enerhiya ay dahan-daang tumataas at nilalamon ang kalangitan. Sa mata ng karamihan, ang dilag ay nahuhulog sa isang bangin. Bagamat hindi nakikita ng mga henyo ang palitan, nararamdaman nila kung saan patungo ang tagumpay. Maghintay, Senior Marshal Sister. Hanggat maaari mong harangan ito, maaari mo siyang patayin sa isang espada. Nagsaya ang mga disipulo ng Cloud Sword Clan. Hindi na kaya ni Vanjie. Sa 4 na bituin, siya lang ang walang bloodline power. Ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay may mga solemna na mukha. Bagamat si Vanjie ay isang walang katulad na kababalaghan at may mahusay na perception, wala siyang bloodline. Masyadong bihira ang mga bloodline. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na kung ang isa ay walang bloodline, hindi sila maaaring maging isang himala. Halimbawa, ang may-ari ng Dragon Concealing River, ang Concealed Dragon, na sikat 10,000 taon na ang nakalilipas, ay walang bloodline power. Ang Scarlet Moon Patriarch, na yumanig sa mundo, ay wala ring bloodline at mayroon lamang siyang average na talento. Ang mga bloodline ay isang kalamangan, ngunit si Vanjie ay wala nito. Si Clint ay may kakaibang bloodline at dahil dito kaya niyang linangin ang Heavenly Absent Eye of the Ancient Shrine. Ang isa pang punto na natagpuan ni Francis ay ang pinagmumula ng enerhiya ng isip ni Clint ay espesyal mas malakas kaysa sa mga nasa parehong cultivation na tulad niya. Ang balanse ng tagumpay ay patuloy na dumudulas patungo sa isang tabi. Isang transparent na layer ng itim na ambon ang nagsimulang tumaas mula sa paa ni Vanjie. Sa simula ay umabot lang ito sa kanyang mga tuhod ngunit hindi nagtagal ay natakpan nito ang kalahati ng kanyang katawan. Ang tanawin na ito ay dahil sa mental energy na tumagas sa hangin at ito ay sumasalamin sa sitwasyon ng palitan. Sa tuwing sumisikat ang itim na ambon, ang liwanag sa mga mata ni Vanjie ay lumalabo. Sa isang paghinga hanggang 2 paghinga, binalot ng itim na ambon ang mga balikat at leeg ni Vanjie. Ang tanging natitira ay ang nagpupumiglas niyang mukha. Ang figure ni Vanjie ay malapit ng ganap na matakpan ng itim na ambon. Ate Vanjie. Senior Sister, hindi ka matatalo kahit kanino. Walang makakahadlang sa espada mo. Bulalas ng mga miyembro ng Cloud Sword Clan. Alam ng lahat na kapag nagising si Vanjie, maaari niyang ibalik ang sitwasyon gamit ang isang espada. Gayunpaman, walang sino man ang nakalaban sa isang sulyap sa Heavenly Absent Eye ni Clint. Pinagmasdan ng lahat ang itim na ambon na tumatakip sa kanyang ilong at umabot sa kanyang mga mata. Dang! Ang berdeng talon ay nahulog mula sa kamay ni Vanjie habang ang mga puso ng mga miyembro ng Cloud Sword Clan ay tumalon din. Kapag ang isang master ng espada ay nawala ang kanilang espada, ito ay katulad ng pagkawala ng kanilang kaluluwa. Ha. Ang mga tao mula sa Ancient Shrine ay nagpakawala ng mahabang hininga at nagtawanan. Nilamon ng itim na ambon ang katawan ni Vanjie at umabot ito sa kanyang mga kilay hanggang sa kanyang noo. Halos mabalot na ng buo ang katawan ni Vanjie. Bahagyang lumuwag ang baluktot na mukha ni Clint.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malabong mga mata ni Vanji ay biglang naglabas ng isang banal na liwanag tulad ng isang sinag ng sword light na lumitaw. Jang! Ang kanyang sword power ay muling namuo at ito ay bumuo ng isang sinag ng sword light na pumutok sa hangin. Iyon. Bulalas ng maraming tao mula sa Iron Dragon Country. Hindi pa gaanong nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula pa nang magsimula ang Alliance Banquet. Yun. Pwede bang? Hindi nakaimik ang Cloud Sword Clan Master. Sword Intent. Ang binhi ng Sword Intent. Sigaw ng unang elder ng Cloud Sword Clan. Layunin ng espada. Ang binhi ng Sword Intent. Ang mga mata ni Vanji ay tila naglalaman ng isang espada na maaaring pumatay ng mga demonyo at mga Diyos sa isang pag-iisip lamang. Talk! Talk! Ang itim na ambon ay nabasag ng hindi nakikitang Sword Intent. Wow! Agad na niluwa ni Clint ang isang subo ng dugo at sa maputlang mukha, pinatay niya ang huling sinag ng pulang ilaw kay Vanji. Humalaklak si Vanji, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin at nagpahayag ng pag-unawa. Ang Sky Cloud Forest ay may sword daw genius. Medyo solemn na ang boses ng misteryosong itim na figure. Walang maraming mga henyo na tulad niya kahit sa Northern Continent. Kung makakabuo siya ng isang tunay na sword intent, malamang na siya ay magiging isang tao na mag-overrule sa tadhana ng kontinenteng ito. Nag-aalalang sabi ng babaeng nakamaskara na kulay silver. Naiintindihan lang niya ang binhi ng sword intent. Ang paghakbang sa langit ay mas mahirap kaysa sa pag-condense ng isang tunay na sword intent. Yung iba hindi masyadong nag-isip. Ngunit sa puntong ito ng oras, ang matataas na autoridad ng 13 clans ay nagsimulang mag-usap. Napagdesisyonan na ang nanalo. Bagamat hindi naiintindihan ni Vanji ang totoong sword intent, lumaban siya sa isang sulyap at isang espada na lang ang layo ng tagumpay. Seed of Sword Intent. Bulong ni Francis sa kanyang sarili habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Si Vanji, na hindi nakaintindi ng isang sword intent, ay pinilit na siya at ngayon, naunawaan na niya ang kapangyarihang ito. Ang sword intent ay isang alamat sa kontinenteng ito at ang pagiging bihira nito ay nalampasan pa ang mga eksperto sa Origin Core Realm. Nabasa na ito ni Francis dati sa mga talaan, ngunit hindi gaanong sinabi tungkol sa sword intent. Ito ay dahil halos walang sino man ang nakauunawa sa kapangyarihang ito at mahirap ilarawan ito. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang 10 Great Factions ay nagsama-sama laban sa Scarlet Moon Demonic Religion. Sa oras na iyon, ang Scarlet Moon Patriarch ay hindi matatalo at kahit na ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay pinatay niya. Sa kabutihang palad, isang dalubhasa sa espada na nakarating sa Origin Core ay lumitaw. Naintindihan niya ang anumang bagay na may Scarlet na malakas. Nag-iingat si Patriarch sa kanyang mga pag-atake. Malaki ang kinalaman sa kanya ng pagkatalo ng Scarlet Moon Patriarch. Sabi ng unang elder ng Cloud Sword Clan. Alam ng maraming tao ang tungkol sa alamat na ito. Ang taong iyon ay si Waxy, isang taong maaaring magbanta sa Scarlet Moon Patriarch. Malamang, natanggap niya ang mana na pumapangalawa sa Northern Continent, ang 7 Sword Inheritance. Kapag tinatalakay ang mga alamat, maraming tao ang puno ng pananabik at paghanga. Ang Scarlet Moon Inheritance, at 7 Sword Inheritance, ay 2 sa 4 na Great Inheritance sa kontinenteng ito. Ang 7 Sword Inheritance ay naglalaman ng 7 inheritance na nauugnay sa sword at si Waxy ay nakatanggap lamang ng isa sa mga ito, ngunit ito ang naging dahilan kung bakit siya ang nangungunang eksperto sa espada. Siyempre, tiyak na naiintindihan ni Waxy ang sword intent. Jang! Ang daliri ni Clint ay hiniwa at isang bulong ng sword light ang nakapulupot sa kanyang leeg. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Tumayo si Clint at hindi siya kumikibo. Sa normal na mga sitwasyon, hindi niya nagawang harangan ang espada ni Vanji. Sa pagitan niya at ni Vanji, ang mga posibilidad na umiral ay instant na tagumpay lamang o instant na pagkatalo. At sa kasamaang palad para sa kanya, ito ang huli. Sa 4 na bituin, si Vanji lang ang walang bloodline na kapangyarihan, ngunit nalabanan niya ang langit at sa huling kritikal na punto, nabuo ang isang binhi ng sword intent.
Ang mga pagkakataon kong matalo si Vanjie noon ay hindi lumampas sa 50%. Ngayong naintindihan na niya ang binhi ng sword intent, ang mga pagkakataon ko ay nabawasan sa maximum na 20%. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis nang maramdaman niya ang pagtaas ng presyon. Ang binhi ng sword intent ni Vanjie ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang sword intent ay maaaring maglaslas sa walang laman at tumago sa pamamagitan ng mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Kapag naintindihan ng isa ang isang bagay na katulad ng sword intent, sila ang bane ng mental energy techniques. At sa isang normal na sitwasyon, naisip ni Francis na may pagkakataon na siya ay agad na matalo ni Vanjie. Ang tanging bagay na maaaring magbago sa kinalabasan ay ang espiritual na mata ng Diyos. Kung ginamit lang ni Francis ang kanyang bloodline power, tiyak na matatalo siya. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng espiritual na mata ng Diyos nagkaroon ng pagkakataon ng tagumpay. Ang Finals Arena. Sa wakas natapos na ang labanang ito sa tuktok. Sa sandaling ito, natipon ni Vanjie ang lahat ng kaluwalhatian at halos nakatadhana na ang lahat ng mga henyo ng 13 angkan ay madudurog ng isang babae. Sa mga mata ng mga henyo, si Vanjie ay lumalayo na sa kanila. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Clint ay agad na natalo ng binhi ng sword intent. Ang iba ay malamang na hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit may mga mata pa ring dumapo sa isang mata na Asher ang buhok na kabataan. Walang ekspresyon si Francis, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Wala siyang anumang senyales ng pag-urong. Ang Finals Arena. Nagpatuloy ang mga round ng sparring. Ang ikapitong labanan. Nakatagpo si Francis ng napakalakas na kalaban. Francis versus Clint. Sa sandaling ito ay inihayag, ang mga tao ay muling nabalisa sa pananabik. Ang labanan na ito ang nagpasya sa ranggo ng unang 3 lugar. Kung matatalo si Francis, pangatlo siya. Ngunit kung siya ay manalo, mayroon pa ring huling pag-asa. Nararamdaman ko ang isang katulad na aura mula sa iyo. Unti-unting bumukas ang heavenly absent eye ni Clint, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya umatake. Oh! Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ni Francis. Tanggalin mo yung eye patch mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.